Ang pantalan ng dagat ng Novorossiysk sa Krasnodar, Crimea ay napakahalaga para sa Russia sa ngayon. Ito lang ang pantalan kung saan maaari nitong ipadala ang langis at butil palabas sa pamamagitan ng Dagat Itim at Dagat ng Azov papunta sa iba pang bahagi ng mundo. Ang bagong tahanan ng Black Sea Fleet matapos itong mapaalis mula sa pantalan ng Sevastopol sa Crimea. Kapag bumagsak ang Novorossiysk, babagsak din ang natitirang puwersa ng hukbong dagat ng Russia sa Ukraine. Alam yon ng Ukraine. Matindi nitong tinamaan ang Novorossiysk. Malalaking apoy ang nagbura sa mahahalagang kagamitan sa Novorossiysk mula sa mapa. Sinira lang ng Ukraine ang daungan at kasabay nito ay nawala ang isang mahalagang lifeline na nagpapatibok sa puso ng makinarya ng digmaan ng Russia. Kagabi, nagsagawa ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine ng kakaibang operasyon na pinuntirya ang baseng pandagat sa Novorossiysk, ang huling malaking kuta ng hukbong dagat ng Russia sa Dagat Itim. Mahigit 300 kilometro mula sa linya ng labanan, idinaklara ng Pangulo ng Ukraine, Volodymyr Zelensky, sa isang ex-post noong Agosto 2. Hindi nagpaawat ang Ukraine. Ang mga jet-powered na aerial drone, mga unmanned maritime system, at isang grupo ng mga Neptune missile ay sabay-sabay na tumutok sa isang target. Winawasak ang lahat mula sa mga pier hanggang sa mga posisyon ng air defense at infrastruktura ng pantalan. Ang Novorossiysk ay nasa matinding pagkabigla. Halos hindi makapaniwala ang mga mandaragat at mga manggagawa sa pantalan na ang pag-atake ng Ukraine ay hindi lang nakalusot sa depensa ng pantalan, kundi nagdulot pa ng ganoon kalaking pinsala. At wala nang mas matindi pa ang sakit na nararamdaman, kundi sa iisang asset na inakala ni Putin na magdadala ng tagumpay sa digmaan para sa Russia, ang Black Sea Fleet. Napakasamang gabi yon para sa fleet na yon. Ang walang tigil na pag-atake ng Ukraine magdamag ay nagpatumba sa 4 na barkong pandigma ng Russia. Tinitiyak na hindi na muling magagamit ng Russia ang mga ito para takutin ang Ukraine sa Black Sea o magpakawala ng mga misil sa teritoryo ng Ukraine. Kabilang sa mga barkong tinamaan ng Ukraine ay ang dalawang Project 11,356 frigates ayon sa ulat ng Euromaidan Press. Ang Admiral Esen at Admiral Makarov na kabilang sa mga pinakabagong missile cruiser na ipinakilala ng Russia sa Black Sea Fleet ay nasusunog matapos ang mga pag-atake ng Ukraine. Parehong nakamamatay ang dalawang barko, kayang maglunsad ng caliber cruise missiles na may abot na hanggang 2,500 kilometro, kayang magdala ng 450 kilong warhead at pinaniniwala ang kaya ring magdala ng nuclear na armas. Ang mga barkong ito ay mahalaga sa estratehiyang pandagat na napilitan ang Russia na gawin sa Black Sea. Panatilihin ang mga barkong ito na malayo hanggat maaari sa Ukraine at umatake mula sa malayo. Kayang umatake ng Ukraine mula sa malayo rin. Pinatunayan lang nila ito at dalawang pinakamagagaling na missile cruiser ng Russia ang nakatikim ng sarili nilang gamot. Hindi lang ang dalawang cruiser na ito ang mga barkong naglulunsad ng missile na tinamaan ng Ukraine sa kanilang biglaang pag-atake kagabi. Isang Bayan M na maliit na missile ship ang lumubog din sa ilalim ng putukan. Tayari nitong maglunsad ng caliber cruise missiles at kahit hindi ito kasing bago at kintab ng dalawang Project 11,356 frigates na tinamaan ng Ukraine, kasing halaga pa rin ito sa estratehiya ni Putin na puno ng mga missile. At bilang dagdag na bonus, pinatumba rin ng Ukraine ang Vasily Bykov, isang patrol ship na dati nang naatake ng mga drone ng Ukraine. Maaring hindi ito ang pinakamahalagang barkong pandigma ng Russia na tinamaan nung madaling araw ng Agosto 2. Pero ang katotohanang tinamaan pa rin ng barko ay magpapatibay sa mensaheng ipinarating ng Ukraine kay Putin. Hindi naligtas ang Black Sea Fleet sa Novorossiysk. Bawiin natin yon. Hindi na rin ligtas ang mismong Novorossiysk. Bukod sa mga barko, may sunog pa. Kumakalat na ang mga video sa Telegram at X. Ibinabahagi ng mga independenteng Russian outlet na nilalagay sa panganib ang lahat para ipakita ang totoong nangyayari kapag sinasabi ng Russia na napigilan nila ang pag-atake ng drone ng Ukraine. May mga larawan at video ang Excelonova Plus ng napakalaking sunog na dulot ng pag-atake ng Ukraine sa Novorossiysk. Isang video ang nagpapakita ng mismong pag-atake habang naririnig natin ang napakalakas na pagsabog nang tumama ang isa sa mga projectile ng Ukraine sa target nito. Nagbibigay pa ng mga ulat tungkol sa mga sunog ang Crimean Wind Telegram Channel gamit ang mga larawan mula sa satellite bilang patunay. Nagpasimula ng mga sunog ang mga drone at misil ng Ukraine sa military harbor na dinadaungan ng mga barko mula sa Black Sea Fleet, isang gusaling administratibo at ang dunggahan ng Shezkaris Oil Terminal sa daungan. Maaring ang langis na nakaimbak sa terminal na iyon o maging ang mga tanker na kumukuha ng langis ang nagsisilbing gatong sa apoy na patuloy na naglalagablab sa pinakamahalagang daungan ng Russia sa Black Sea. Ang pinsalang nagawa ay malupit at sinadya. Ito lamang ay sapat na para maging laman ng lahat ng headline. Gayunpaman, ang mismong pag-atake ang tunay na kakaiba. Hindi ito ang karaniwang pag-atake ng drone ng Ukraine, malayong-malayo sa karaniwan. Tulad ng sinabi mismo ni Zelensky, ginamit ng Ukraine ang halos lahat ng mayroon nito laban sa Novorossiysk para makuha ang resulta sa isang matinding pag-atake na kinabibilangan ng 400 drone. Isa ito sa pinakamalalaking pag-atake na isinagawa ng Ukraine sa digmaan hanggang ngayon. At ituturing itong isa sa mga pinakakahangahangang koordinadong pagsalakay sa kasaysayan ng bansa. Gumawa lang ang Ukraine ng sarili nitong plano para pagsamahin ang lakas ng himpapawid at dagat upang tamaan ang Russia kung saan ito pinakamasasaktan.
At alam natin kung anong mga sandata ang ginamit nila para gawin ito. Ang Polyanitsya rocket drone ng Ukraine ang naging bituin ng palabas. Pinapagana ng jet at kayang maglakbay ng hanggang 650 kilometro. Ang sistemang ito ay may dalang 100 kilong kargamento at may bilis na 100 kilometro bawat oras habang lumilipad. Lumilipad ito ng kasing baba ng 15 metro mula sa lupa, kaya napakahirap itong mapatigil gamit ang tradisyonal na mga sistema ng depensa sa himpapawid. Alam ng Ukraina ang ginagawa nito nang gamitin nila ang drone na ito, at hindi lang tungkol sa kung gaano kalakas tumama ang missile drone na ito. Ang Polyanitsya ay pangalan ng tradisyonal na tinapay sa Ukraina. Ang Novorossiysk ay isang mahalagang daungan para sa pag-export ng butil ng Rusya. Tinapay laban sa tinapay, Novorossiysk ay naging abo. Ang Polyanitsya ay isa pala sa 15 iba't ibang sistema ng armas na bawat isa ay dinisenyo, dinevelop at ginawa sa Ukraina na ginamit laban sa Novorossiysk sa biglaang pag-atake sa gabi. Ibinigay ng Kyiv Post ang detalye ng iba pa sa ulat nito noong Agosto 13. Kasama ng Polyanitsya sa hanay ng mga aerial drone ang Mesh, Sicheng, Trust, Bobert, Dobbush, Karyok, Ramsey, Firepoint at Liuchi na mga drone. Walang ideya ang depensa sa himpapawid ng Rusya kung ano ang uunahin nilang target. Dahil inilantad ng Ukraine ang totoong lawak ng kanilang mga proyektong long-range drone, ipinapakita kay Putin kung gaano nakalayo ang narating ng bansang sinasabing hindi kailanman makakatama sa Rusya. Nag-deploy din ang Ukraine ng iba pang hybrid na sistema ng drone at missile bukod sa Polyanitsya. Kasama rito ang Peklo. Una ang ibinigay sa mga puwersa ng Ukraine noong Disyembre 2024, ang drone missile na yon ay kayang bumiyahe ng hanggang 700 kilometro at may pinakamataas na bilis na tumutugma sa distansyang ito kada oras. Kahawig ang bars na may abot na hanggang 800 kilometro. Kaya nitang magdala ng warhead na may bigat na 50 hanggang 100 kilo. At lumilipad dito papunta sa mga target gamit ang turbojet engines. Parang hindi pa sapat ang mga drone at drone missile hybrids, nagpadala rin ang Ukraine ng kanilang mga Long Neptune missile sa labanan. Inilarawan ng United 24 Media bilang ang long-range cruise missile na hindi pa rin kayang gawin ng Europa noong Oktubre 2025. Ang Long Neptune o RK 360L, kung gusto mong maging technical, ay isang extended range na bersyon ng Neptune D missiles ng Ukraine. Ito rin ang pinakamalakas na aerial projectile na ipinadala ng Ukraine laban sa Russia noong Agosto 2. Sayang maglakbay ng humigit kumulang 1,000 kilometro. Madaling mararating ng misil ang Novorossiysk. Ang Long Neptune ay may dalang 260 kilong warhead at pinaniniwala ang gumagamit ng guidance system na katulad ng ginagamit sa Scalp at Storm Shadow missiles na ipinadala ng UK at France sa Ukraine. Ang mahuhusay na utak sa larangang technical sa Ukraine ay malamang na nag-reverse engineer ng mga missile na yon at natutunan kung paano gumawa ng katulad. Ngunit mas malayo ang naabot. At sa huli, naroon ang mga maritime drone. Maaring inaasahan ng Russia ang kilalang Sea Baby. Ang nakuha nila ay ang mga sasakyang pandagat na walang tripulante ng Ukraine na Sargan at Mamay. Ang mga detalye para sa una ay nananatiling classified. Bagaman may mga haka-haka noong Abril na nagpalabas ang Ukraine ng Sargan 3,000 na may dalang machine gun sa Black Sea. Alam natin na maaring lagyan ng mga missile ang mga drone na ito. Kaya posibleng ito ang ginamit sa pagpapakawala ng ilang hybrid na drone missile ng Ukraine sa Novorossiysk. Bakit magpapadala ng missile cruiser kung kaya namang gawin ng drone ng trabaho? May kaunti pa tayong nalalaman tungkol sa Mamay. Noong Disyembre 2023, tinawag ng militar ang maritime drone na ito bilang pinakamabilis na bagay sa Black Sea dahil kaya nitong umabot sa bilis na mga 59 na knots. Idagdag mo pa ang isang 450 kg na warhead at makakakuha ka ng drone na kayang habulin ang kahit ano at tumama ng malakas. Hindi naman kasi sinusubukan ng mga nasirang barko ng Russia na tumakas. Tinamaan sila habang nagtatago sa nag-iisang daungan sa Black Sea na akala ng Russia ay ligtas. Napakatindi ng pag-atake sa Novorossiysk na maaaring pinag-iisipan ng Russia na ibalik ang Black Sea Fleet sa Sevastopol. Hindi yon magandang ideya. Habang nilalamon ng apoy ng impyerno ang Novorossiysk, papunta rin ang mga drone ng Ukraine sa Sevastopol. Mahigit 30 ang napabagsak ayon sa gobernador ng lungsod na itinalaga ng Kremlin, si Mikhail Razbozayev. Ngunit nabanggit din niya na nagkaroon ng mga sunog sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng daungan. Kalaunan, ayon sa ulat ng Pravda, nagkaroon ng blackout sa Sevastopol na nagpapahiwatig na hindi lahat ng drone ng Ukraine ay napabagsak. Ilan sa mga ito ay tumama sa mga pasilidad ng kuryente bilang paalala sa mga barkong natitira sa Black Sea Fleet na wala na silang matatakbuhan ngayon. Na-target na rin ang Novorossiysk. Oo, maaari silang bumalik sa Sevastopol, pero kayang-kaya pa rin silang hanapin ang puwersang panghimpapawid at pandagat ng Ukraine. Kung hindi man mas madali pa sa pantalan ng Crimea na iyon. Ang pahayag ni Razbozayev ay hindi lang ang tanging tugon ng Russia na natanggap natin matapos ang isang gabi na tuluyang nagwasak sa anumang lakas pandagat na akala ni Putin ay mayroon pa siya sa Black Sea. Iniulat ng gobernador ng rehiyon ng Krasnodar, Veniamin Kondratiev, na napigilan ng mga air defense ng Russia ang isang malawakang pag-atake ng ilang daang drone ng sandataang lakas ng Ukraine. Sandali lang paano niyo sila napigilan? Talaga bang literal ninyong inilunsad sa kanila ang mga missile cruiser at isang pantalan ng mga yon?
Kasi yun lang ang naiisip naming dahilan kung bakit nasusunog ang mga yon, dahil sa mga drone na di umano'y napigilan na. Baka nga talagang grabe ang problema ng Russia sa kanilang air defense. Hindi binanggit ni Kondratyev ang nasusunog na pantalan o ang mga nasirang barko. Sa halip ay mas pinili niyang ituro na ang mga debris mula sa mga projectile na nagawa ng Russia na pabagsakin ay bumagsak sa 21 na residential na gusali at nagdulot ng ilang kaswalti. Hindi sinadya ng Ukraine na tamaan ng alinman sa mga target na yon. Sinasadyang pinili ng Russia na pabagsakin ng mga drone at missile sa ibabaw ng sarili nilang mga mamamayan. Sabi ng Russia, napigilan nila ang pag-atake ng Ukraine. Hindi nila nagawa yon. At ang kapalit ng kabiguang yon ay mas malaki pa kaysa sa inaasahan mo. Ang Novorossiysk ay hindi basta-bastang daungan. Ito ang lahat para sa Russia sa Black Sea. Pero bago namin ipaliwanag pa, paalala lang na nanonood ka ng military show. Kung may natutunan ka mula sa aming channel, marami pa kaming mga video na paparating. Tandaan mong mag-subscribe at i-enable ang notifications para wala kang mamiss kahit isa. Magsisimula tayo sa isang bagay na ilang beses na naming nabanggit noon. Ang Novorossiysk, ang bagong tahanan ng Black Sea Fleet. Hindi talaga ginusto ng Russia na doon iparada ang kanilang mga barkong pandigma. Napilitan lang silang lumipat mula Sevastopol dahil sa matinding kampanya ng Ukraine na nakawasak. Umalubang na pinsala ang halos isang katlo ng fleet na inakala ni Putin na kayang maghari sa Black Sea. Karamihan sa pinsalang ginawa ng Ukraine ay nangyari na bago matapos ang 2023 dahilan para magdesisyon silang ilipat sa Novorossiysk ang pangunahing base ng Black Sea Fleet. Sa buong 2024 at 2025, ginawa ng mga barkong pandigma ang kabaliktaran ng kung para saan sila ginawa. Naglayag sila ng pinakamalayo mula sa Ukraine hanggat maaari, kaya halos iniwan na ng Black Sea Fleet ang Sevastopol pagsapit ng kalagitnaan ng 2025. Ang Novorossiysk ang naging desperadong opsyon. Isa itong napakalaking pantalan, pero ginawa ito para sa mga barkong pangkalakalan, hindi para sa mga barkong pandigma. Wala itong pasilidad para sa pagkukumpuni at wala rin itong dry dock. Ang Novorossiysk ay lantad din sa mas malalalang kondisyon ng dagat ayon sa Defense Viewpoint na nagdudulot ng sarili nitong mga problema sa pagpapanatili. Gayunpaman, wala talagang pagpipilian ng Russia. Bago pa man ang pag-atake ng Ukraine, gumagawa na ang Russia ng mga plano para ilipat ang natitirang mga unit ng command at control ng Black Sea Fleet na nasa Sevastopol papuntang Novorossiysk. Ayun yan sa Kyiv Independent na nagsasabing ang mga nanlulumang opisyal ay halos pinipilit na ayusin ang paglilipat ng kanilang mga pamilya at ibenta ang mga ari-ariang hindi nila madadala bago ang kanilang paglipat. Ang isang magandang bagay sa lahat ng ito ay ang Novorossiysk. Kahit naabot pa rin ito ng mga drone at missile ng Ukraine, ay inaasahang mas ligtas kaysa sa Sevastopol. Ang Crimea ay isang war zone at matagal na itong ganito. Sa Novorossiysk, mas maliit ang posibilidad na ang Black Sea Fleet ay tamaan ng isang malakas na pag-atake, nasisira sa mga barko at mag-iiwan ng buong pantalan na naglalagablab. Hindi naging maganda ang kinalabasan yon para sa Russia at sa naghihingalo nitong fleet. Hindi naligtas ang Novorossiysk. Ang 300 kilometro ay halos walang kahirap-hirap tahakin para sa pinakabagong henerasyon ng mga drone, missile at mga sasakyang pandagat ng Ukraine na walang tripulante. Abot pa rin ang daungan. Kailangan lang ng kaunting dagdag na oras para maihatid ng Ukraine ang kanilang lakas militar. At ngayong nakita natin kung gaano kalaki ang potensyal ng isang pag-atake ng Ukraine laban sa Novorossiysk, masasabi nating may kumpiyansa na nananalo ang Ukraine sa Dagat Itim. Ang tanging magagawa na lang ngayon ng hukbong dagat ng Russia ay umasa sa unti-unting nauubos nilang mga missile cruiser para maglunsad ng mga pag-atake mula sa malayo. At kapag tinamaan ang isa sa mga cruiser na iyon, nasa isang daungan ito na walang pasilidad para maayos at maibalik sa operasyon. Unti-unti, maaaring maging dahilan ng pagkasira ng Black Sea Fleet ng Russia ang Novorossiysk. Pero kahit gaano pa kasakit yon para kay Putin at sa mga kasabwat niya sa Kremlin, may isa pang mas malalang problema na kailangang harapin ng Russia. Ang Novorossiysk ay pangunahing isang pantalan ng kalakalan. At kapag ang ganitong uri ng pantalan ay nasusunog, hindi mailalabas ng Russia ang langis at butil nito sa ibang bahagi ng mundo, na ibig sabihin ay malaki ang mawawala sa kaban ng digmaan ng Kremlin. Ginagagit ng Russia ang Novorossiysk bilang sentro ng kanilang shadow fleet sa buong pananakop sa Ukraine. Nagbibigay ang ballast markets ng mga pangunahing estadistika para sa 2024 na nag-uulat na ang Novorossiysk ang ika-77 na pinakamalaking pantalan sa mundo, batay sa trapiko ng mga barko. Noong 2024 tinatayang 4,478 na pagdaong ng mga barko ang naitala sa pantalan, kung saan 1,578 rito ay mula sa mga oil tanker. Maaaring natatandaan ninyo na nabanggit natin ang Sheskaris Oil Terminal kanina. Tandaan ninyo ang terminal na yon dahil magiging mahalaga ito maya-maya lang. Iniulat ng ballast markets ng pangunahing kalakal ng Novorossiysk ay krudong langis na bumubuo ng 45% ng lahat ng pagdaong ng mga barko. Sumunod ang pino na produktong petrolyo na may 25% ng mga pagdaong ng barko. Kasunod ang butil, karbon at mga metal na bawat isa ay bumubuo ng 15% ng mga pagdaong ng barko. Isa itong pantalan ng kalakalan. At ito ay isang pantalan kung saan 75% ng naitalang trapiko ay nagmumula sa shadow fleet ng Rusya. Bawat taon, bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga kalakal ang dumadaan sa Novorossiysk. Ang kita mula sa kalakalang, ito ay maaring buwisan ng Kremlin. At ang perang yon ay ginagamit para pundohan ang digmaan ng Rusya. Ngayon, tandaan mo si Sheskaris. Bukod sa barkong pandigma ng Black Sea Fleet na winasak ng Ukraine noong Agosto 2,
Maaaring ang oil terminal na ito ang tumanggap ng pinakamatinding pinsala mula sa pag-atake noong gabi. Iniulat ng militarni na maraming sunog na nabanggit namin sa inyo ay naitatala sa paligid ng oil terminal na ito. Ibig sabihin, napatigil na ng Ukraine ang tanging bahagi ng Novorossiysk na nakalaan para sa pagpupuslit ng ilegal na langis papunta sa mga barkong pinatawan ng parusa. Ang terminal ng Shescaris ang dulo ng mga pangunahing oil pipeline ng kumpanyang Ruso na Transneft. At isa ito sa dalawang pangunahing industrial na lugar sa Novorossiysk. Ang isa pa ay ang Grozovaya na mga 12 kilometro ang layo. Ang Shescaris ay may kapasidad na 75 milyong tonelada bawat taon, kasama ang isang napakalaking pasilidad ng mga tangke ng imbakan na kayang maglaman ng 1.28 milyong kubikometro ng langis. Kung kami ay mahilig tumaya, masasabi naming ang apoy na tumataas mula sa Novorossiysk ngayon ay malamang na dulot ng direktang pag-atake ng Ukraine sa pasilidad ng mga tangke ng imbakan na ito. At problema yon para sa Rusya. Habang mas maraming langis nila ang nasusunog, mas kaunti ang perang maaari nilang kitain para ipondo sa kanilang makinarya ng digmaan. Sa pagbagsak ng Shescaris, hanggang 70% ng kalakalan ng langis at pinungproduktong petrolyo ng Rusya ang literal na nauwi sa usok, hanggang sa maapulan ng Rusya ang mga apoy at maisayos ang mga nasira. Pero lalo lang lumalala ang problema kapag mas tinitingnan mo ito ng mabuti. Kasabay ng oil terminal, pinatigil din ng drone strike ng Ukraine ang dalawang grain terminal sa Novorossiysk. Ayon yan sa Reuters, na nagulat na kabilang ang mga terminal na ito sa pinakamalalaki sa Russia. Isa sa mga ito ay may kapasidad na 8.5 milyong tonelada bawat taon. Ayon sa isang hindi pinangalanang source na nakausap ng outlet, at napilitan nitong itigil ang operasyon habang iniimbestigahan ang pinsalang dulot ng mga drone at missile ng Ukraine. Ang isa pa ay humahawak ng 7.1 milyong tonelada ng butil taon-taon at napilitan ding itigil ang operasyon dahil sa pinsala. Iyan ay pipeline na humahawak ng kabuuang 15.6 milyong tonelada ng mga export ng butil ng Russia na ngayon ay isinara, lahat sa loob lamang ng isang gabi. Kaya ang nakita natin noong gabi ng Agosto 11 at papasok ng Agosto 2 ay isa sa pinakakahangahangang pag-atake ng Ukraine sa maraming dahilan. Ang tindi ng koordinasyon sa pagitan ng 15 magkaibang sistema ng armas ay kamangha-mangha. Ipinakita ng Ukraine ang malaking bahagi, bagamat hindi lahat, ng mga malayuang kakayahan nito. At ginawa nila ito sa paraang nagpadala ng malakas na mensahe sa Russia at ipinakita rin ang pagbuti ng kakayahan ng Ukraine na magsagawa ng sabayang pag-atake mula sa malayo. At saka kung ano ang tinamaan ng Ukraine. Lalo pang napahina ang Black Sea Fleet na mas pinalawak pa ang pag-aangkin ng Ukraine sa kontrol sa Black Sea. Pero bukod doon, may pangalawang aspeto pa sa pag-atake. Isang aspeto na malamang ay nagdulot na ng milyong-milyong dolyar na pagkalugi sa Russia at mababa na ang tantiyang iyon. Nasunog ang langis. Ang mga terminal ng butil at langis ay isinara dahil sa pinsala at apoy. Hindi napigilan ng depensa sa himpapawid ng Russia sa pinakamahalaga nitong daungan sa Black Sea ang alinman dito. Malinaw ng target na ngayon ang Novorossiysk at patuloy lang na gumagaling ang Ukraine sa pagtama ng mga target mula sa malayo. Apulahin ng Russia ang mga apoy. Isasagawa nito ang mga pagkukumpuni. Ngunit malalaman din ito na lahat ng mga gawaing ito ay maaaring masayang sa isang iglap kung magpasya ang Ukraine na ulitin ang ganitong uri ng pag-atake. Ang layunin na yon ay gawing kasing walang silbi sa Russia ang Novorossiysk gaya ng naging Sevastopol. Mayroon ng Ukraine ng mga opsyon sa impapawid at dagat na kailangan para magawa yon. Dahil ang dating ligtas na daungan ay naging pinakabagong ari-arya ng Russia na napilitang masangkot sa digmaan na ipinangako ni Putin na hindi kailanman lalampas sa hangganan ng Ukraine. Muling nasira ang reputasyon ni Putin bilang dakilang tagapagtanggol ng Russia. Patuloy lang namimitas ng wild berries ang Ukraine. Patuloy na nasusunog ang mga bodega at infrastruktura ng lohistika ng pinakamalaking online retailer ng Russia habang binabagsakan ito ng Ukraine ng napakaraming drone. Galit na galit ang CEO ng kumpanya. Ang mga negosyanteng Ruso na umaasa sa wild berries para sa kanilang negosyo at mga customer na bumibili sa site ay mas lalo pang nagngingit-ngingit sa galit. Pero para kay Putin, siya ay nag-aalala at dapat lang naman. Yun ay dahil ang mga pag-atake ng Ukraine sa wild berries ay hindi lang basta tungkol sa pagbagsak ng isa sa pinakamalalaking kumpanya ng e-commerce sa loob ng Russia. Mas malalim pa ron. Ang mga pag-ataking ito ang naging mitsa ng isang bagay na walang sinuman ang inaasahan, ang tuluyang pagbagsak ng ekonomiya ng Russia. Pumunta muna tayo sa Ryazan. Sa lungsod na ito, na ilang daang kilometro lang ang layo mula sa kabisera ng Russia na Moscow, matatagpuan ang ikalimang pinakamalaking logistics hub ng wild berries. O dapat ba nating sabihin, wala na, hindi na ito nandoon. Ang hub, na bahagi ng isang napakalaking network na pinapatakbo ng kumpanyang madalas tawaging bersyon ng Amazon ng Russia, ay wasak na matapos ang isang mapaminsalang pag-atake ng drone mula sa Ukraine na nagdurog dito. Itim na usok ang umakyat sa ibabaw ng bodega matapos ang pag-atake na sobrang lakas, kaya't binutas nito ang bubong ng gusali at pati na rin ang isang kalapit na oil refinery ay nagliyab. Nagkaroon ng agarang paglikas. Ang mga empleyado ng wild berries ay inilikas at may naiulat pang ilang kaswalti. Pero ang pangunahing balita para sa Ukraine ay nagdulot ito ng pagkalugi ng milyon-milyon, marahil bilyon-bilyong dolyar sa wild berries na may ataking idinisenyo bilang bahagi ng mas malaking estratehiya para pahintuin ang higanting gray market.
na mas malaki pa ang papel sa ekonomiyang pandikma ng Russia kaysa sa gustong aminin ni Putin. Ang nagyari sa Ryazan ay nangyayari sa buong Russia. Ang mga pasilidad ng wild berries ay sunod-sunod na bumabagsak. Nagkakaiba-iba ang mga numero, pero pareho lang ang resulta. Noong Agosto 2, iniulat ng technology.org na matagumpay na tinamaan ng Ukraine ang 11 sa 25 bodega ng wild berries sa Russia. Sinabi ng The New Voice of Ukraine na 12 ang bilang, malamang, dahil isinama nila ang pag-atake sa isang pasilidad sa rehiyon ng Vladimir ng Russia noong Agosto 3 na nangyari pagkatapos ng artikulo ng technology.org. Sinabi rin ng The New Voice of Ukraine na dahil sa pag-atake sa Vladimir, 12 sa 15 pinakamalalaking bodega ng kumpanya ang natamaan ng Ukraine, na nagpapahiwatig na sinusunod ng Ukraine ang estratehiya ng pagtira muna sa pinakamalalaking pasilidad. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong tatargetin ang iba pa. Sa katunayan, ginagawa na nila yon. Noong Agosto 4, nagkaroon ng panibagong pag-atake. Sa pagkakataong ito, natamaan ng mga drone ng Ukraine ang 2 bodega ng wild berries, pati na rin ang isa pang pasilidad ng lohistika na sinasabing bahagi ng network ng kumpanya malapit sa Moscow. Sa pagkakataong ito, tinarget ng Ukraine ang mga bodega sa mga rehiyon ng Tver at St. Petersburg. Ang huling pag-atake na ito ay siguradong magpapayanig kay Putin. Ang St. Petersburg ay ang kanyang bayan. Isa ito sa mga hiyas ng korona ng Russia at itinuturing na isa sa mga lungsod na may pinakamahigpit na depen sa buong bansa. Walang halaga ang lahat ng yon noong ika-4 ng Agosto dahil tila walang anumang proteksyon para sa wild berries bodega ng lungsod. At kahit habang ginagawa pa lang namin ang video na ito, may mga panibagong pag-atake na nangyayari. Noong ika-5 ng Agosto, may balita ng mga pag-atake sa mga bodega ng wild berries sa Tatarstan at Tula na may parehong resulta na nakikita natin nitong mga nakaraang linggo. Malalaking sunog, makakapal na usok at napakaraming produktong sana ay ibebenta sa wild berries ang nasira. Sa oras na pinapanood mo ang video na ito, maaring nakapagsagawa na ng mas marami pang pag-atake ang Ukraine. Ang pinsalang nagawa ay patuloy pang binibilang, malamang dahil nagbabago ito araw-araw habang mas marami pang mga bodega ang nasusunog. Noong Agosto 4, tinantiya ni AA na maaring umabot na sa $3.5 bilyong ang posibleng pagkalugi ng mga nagbebenta sa wild berries. At wala pa ni isang sentimo ang naibalik sa kanila ng wild berries. Gumastos ang kumpanya ng humigit kumulang $500,000 para sa kompensasyon. Ngunit, ang pera niyon ay ipinadala sa mga pamilya ng mga nasugatan o napatay sa mga pag-atake ng Ukraine. Ang pagbanggit na yon tungkol sa mga biktima ay nagbubukas ng posibleng alanganing usaping moral. Ipipilit ng Russia na may mga sibilyang namamatay sa mga pag-atake sa wild berries. Yan ang tiyak na argumento na inilalabas ng CEO ng Wild Berries, ang pinakamayamang babae sa Russia at taga-suporta ni Putin, si Tatiana Kim. Sa isang pahayag na parang desperadong pakiusap para tumigil ang Ukraine kasabay ng pagkondena sa mga pag-atake, idineklara ni Kim, "Kapag inaatake kami, tinatakpan ng mga terorista ang kanilang tunay na motibo at inaakusahan kami na di umano'y nagbebenta ng mga kagamitang militar. Pero maaari kang pumunta sa kahit anong pandaigdigang pamilihan tulad ng Amazon o Alibaba at tingnan kung meron kami nang wala sila. Walang lohika, sentido komun o katuwiran sa mga ginagawa ng mga terorista. At wala talagang maaaring maging katuwiran." Ilang bagay tungkol sa pahayag na yan, Kim. Walang duda tungkol dyan pagdating sa pagbebenta ng mga kagamitang militar. Ginagawa yan ng Wild Berries. Ilang taon na nilang ginagawa yan. At ipapakita namin sa inyo kung gaano ito kalalim maya-maya lang. Pero ang mga binanggit tungkol sa mga pandaigdigang pamilihan at ang sinasabing walang lohika sa mga pag-atake ng Ukraine ang pinakakatawa-tawang mga pahayag na nabanggit. Pwedeng pag-usapan ni Kim ang Amazon at Alibaba hanggat gusto niya. Pero pinipili niyang baliwalain ang katotohanang wala namang presensya ang mga ito sa Russia. At kahit ano pa ang binibenta nila, wala naman sa kanila ang aktibong sumusuporta sa pagsalakay ni Putin laban sa Ukraine. Tungkol naman sa sinasabing walang lohika, kabaligtaran yon. Maraming lohika. Masasabi yan ng mga ekonomista ng Russia at ganoon din kami. Ngayon, balikan natin itong sinasabing pagbebenta ng mga kagamitang militar na binabanggit ni Kim. Naglabas ang Kyiv Post ng isang kawili-wiling ulat tungkol sa mga ibinebenta ng wild berries, halos kasabay ng pagsisimula ng mga pag-atake ng Ukraine sa wild berries. Bago ang mga pag-ataking yon, pwede mong i-type ang salitang drone at makakakita ka ng napakaraming pagpipilian ng mga drone. Kabilang ang Mavic 3 at Mavic 4 na madaling gawing FPV strike drones na makikita sa wild berries. Makakakita ka rin ng maraming quadcopter na may label na FPV na malinaw na senyales para sa mga sundalo na gumagamit ng ganitong uri ng drone sa frontline. Kung maghahanap ka pa ng mas malalim, posible ring makahanap ng mga mekanismo para sa payload retention at bomb release para sa mga drone na ito, na kadalasang nakatago sa mga hindi kapansin-pansing kategorya tulad ng electronics o pyesa ng sasakyan. At sa seksyon ng damit ng wild berries, hindi mo na kailangang maghanap pa ng malayo para makakita ng mga tactical gear tulad ng chest rig na isinusuot sa ibabaw ng body armor at maaaring paglagyan ng mga magasin para sa rifle. Meron pang isang kategorya sa wild berries para sa espesyal na operasyong militar. Gaya ng sinabi namin, walang anumang haka-haka sa sinasabi ng Ukraine tungkol sa mga ibinibenta ng wild berries. Gayunpaman, ginamit namin ang past tense sa maliit na segment na iyon dahil may dahilan. Mas sigasig na nagtatrabaho ang wild berries para alisin ang anumang bakas ng mga item na ito sa kanilang online storefront. Malamang para suportahan ang pahayag ni Kim na inaangkin lang ng Ukraine na may binibentang military hardware pero wala itong ebidensya. Noong Hulyo 26, iniulat ng Kyiv Independent na ang mga kagamitang militar na binibenta sa wild berries ay itinatago na sa mga resulta ng paghahanap.
Nandun pa rin technically ang mga produkto, pero sinusubukan ng Wildberries na magmukhang wala ito sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga customer na mahanap ang mga ito. Particular, nagsimula ng itago ng Wildberries ang mga resulta para sa mga search term tulad ng SVO, na siyang Russian abbreviation para sa Special Military Operation. Isa itong mahina na pagtatangka na itago kung anong naibenta na ng platform noon, at patuloy pa rin ibinibenta ngayon kung maghahanap ka lang ng mabuti. Bago ang mga pag-atake ng Ukraine, ayon sa Moscow Times, ang paghahanap para sa lahat ng bagay tungkol sa SVO ay nagbabalik ng mahigit 200,000 resulta. Ngayon, wala na. Zero. Wala talaga. Pero may isang problema. Ang totoong ginawa lang ng Wildberries ay i-blacklist ang abbreviation na SVO. Lahat ng mga produkto na lalabas sana sa ganitong uri ng paghahanap ay available pa rin sa Wildberries, ayon sa United 24 Media. Kailangan mo lang gumamit ng ibang mga search term para mahanap ang mga ito. Ayon sa outlet, napatunayan ng isang Russian media source na tinatawag na Boktak na totoo ito sa pamamagitan ng paghahanap ng mga helmet na may markang nasubukan na sa SVO gamit ang ibang mga keyword. At hindi rin gumagana ng maayos ang SVO blacklisting. Ang mga paghahanap para sa SVO goods, SVO supplies, at SVO accessories ay nagbibigay pa rin ng mga resulta. Kung ang layunin ni Kim ay palakasin ang kanyang argumento na ang mga pag-atake sa Wildberries ay walang layuning militar, hindi niya ito nagagampanan ng maayos sa ganitong pabigla-biglang pagtatangkang itago ang mga produktong militar na ibinibenta sa kanyang platform. Nandun pa rin sila. Maaari pa ring mahanap at mabili gaya ng dati. Pero ilan na lang sa mga ito ang mahahanap at mabibili pa. Marami sa mga dating binibenta ay abo na lang ngayon sa mga guho ng mga bodega. Lahat dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Malinaw nating nakikita ang layuning militar sa likod ng mga pag-atake ng Ukraine sa Wildberries, na agad sumasalungat sa sinasabi ni Kim na walang lohika sa mga nangyayari. Pero mas malalim pa roon, halos umabot na sa puntong ang pagtanggal ng mga kagamitang militar sa merkado ay parang bonus na lang at hindi na ang pangunahing layunin. Para sa Ukraine, ang tunay na layunin ay kung ano ang naging epekto ng mga pag-atake ito sa Rusya. Ekonomikong pinsala ang gusto ng Ukraine at grabe, talagang naidulot nilang pinsalang yon. Pero bago tayo lumalim at ipaliwanag kung bakit binago ng mga pag-atake sa Wildberries ang lahat para sa Kremlin, paalala lang na nanonood ka ng military show. Kung may natututunan ka mula sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notifications para makita mo pa ang iba pa naming ilalabas. Napakahalaga ng Wildberries para sa ekonomiya ng Russia. Mas mahalaga pa ito kaysa sa gustong aminin ng Kremlin. Tandaan na ito ang bersyon ng Amazon sa Russia. At tulad ng Amazon, ang Wildberries ay nagsisilbing sentro para sa libo-libo ng mga negosyante na umaasa sa plataforma para sa kanilang benta at sa mga bodega para sa pag-iimbak at pagpapadala ng mga produktong binibili ng kanilang mga customer. Ang Wildberries ay hindi lang isang online retailer. Isa itong napakalaking logistics network na inaasahan ng malaking bahagi ng ekonomiya ng Russia. Mga 10% ng warehouse space ng kumpanya ang nasira dahil sa mga pag-atake ng Ukraine noong Hulyo 29. Kasama na ang mga stock na nakaimbak doon. Mas mataas na ngayon ang porsyento dahil tuloy-tuloy ang walang humpay na pag-atake ng Ukraine. Bumibigay na ang mga nagbebenta dahil malaki na ang kanilang lugi. Isang nagbebenta ang nagsabi sa BBC na halos $13,000 na halaga ng stock ang nawala sa kanya. At isa pa ang nagsabi, talagang pinapahirapan na kami mula sa lahat ng direksyon sa ngayon. Ang Wildberries kasama ang pangunahing karibal nitong Ozon ay ginagamit ng hanggang 90% ng populasyong aktibo sa ekonomiya ng Russia. Hindi ito maliit na negosyo na tinatarget ng Ukraine. Para sa marami sa Russia, ang Wildberries ay lahat-lahat na. Ito ang kanilang pinagkukunan ng kita. Dito sila kumukuha ng mga damit at aksesorya na ginagamit nila sa bahay. At isa ito sa mga pangunahing lifeline nila sa isang digmaan na bigla na lang dumating sa kanilang pintuan. At yan ang punto. Hindi aksidente ang lahat ng personal na hirap na ito sa ekonomiya. Gusto talaga itong iparanas ng Ukraine. Hindi tulad ng Russia, hindi direktang tinatarget ng Ukraine ang mga civilian gamit ang kanilang drone strikes. Ang kaya nilang gawin ay atakihin ang mga pasilidad na may kaugnayan sa militar na ginagamit din ng mga civilian. At kabilang dito ang Wildberries. Ito ang paraan ng Ukraine para ibalik ang digmaan sa mismong teritoryo ng Russia. At napaka-epektibo nitong taktika. Kapag nasira ang isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Russia, magagalit ang mga taong umaasa rito. Maaring umabot sa puntong hihilingin nila kay Putin na tapusin na ang baliw niyang digmaan. Malaki ang lugi ng mga nagbebenta ngayon dahil nasusunog ang napakaraming bodega ng Wildberries. Nabanggit na natin ang $3.5 bilyong na nasirang mga paninda. Malinaw na masasaktan yan ang Wildberries. Pero yon ay $3.5 bilyong na hindi kikitain ng mga nagbebenta sa platform. Na ibig sabihin din ay $3.5 bilyong na sana ay nagamit sa mga bagay tulad ng pagtatayo ng negosyo, pagkuha ng mga empleyado o simpleng pambayad sa araw-araw na gastusin ng mga Russian na umaasa sa Wildberries para mabuhay. Ayon sa Medusa, kamakailan lang ay nagsimula mag-alok ang Wildberries ng kaunting kompensasyon sa kanilang mga nagbebenta. Pero hindi naman kalakihan. Tanging maliliit na kumpanya at mga individual na negosyante lang ang nakatanggap ng kahit ano mula sa kumpanya. At ang natanggap nila ay maliit na bahagi lang ng halaga ng mga produktong nawala sa kanila. Patuloy na ipinapangako ang suporta. Pero wala pa rin konkretong tulong na dumarating. At habang tumatagal, maraming maliliit na negosyo sa Russia ang malulugi dahil sa problema sa daloy ng pera. Para naman sa mga mamimili, ano pa ba ang masasabi natin kundi talagang mabagsik ang batas ng supply at demand? Isipin mo na lang kung mawalan ng maraming bodega ang Amazon dahil sa sunog, kasamang mga paninda nila. Biglang babagsak ang supply at yung damit na balak mong bilhin sa halagang $10
magiging $20 na agad. Iyan ang batayang ekonomiya ng supply at demand at nararamdaman na ng mga Russian na gumagamit ng wild berries ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine sa kanilang mga bank account. Sa isang ulat noong Agosto 1, ibinunyag ng Key Post na tumaas ng 10 hanggang 30% ang mga presyo sa wild berries. Ito ay mabilis na pagtaas ng presyo at lalo pa itong lalala habang mas marami pang lokasyon ng wild berries ang napapabagsak ng mga drone ng Ukraine. Ginagawa ng mga kumpanyang nagbebenta sa pamamagitan ng wild berries ang lahat ng kanilang makakaya para matakpan ang tumataas na gastos. Kabilang na ang pagkansela ng mga diskwento at pagpili ng mas murang opsyon sa paghahatid. Ang natuklasan ng Ukraine dito ay marahil isa sa mga pinaka hindi inaasahang punto ng presyon sa buong digmaan hanggang ngayon. Ang layunin ng Ukraine ay pahinain ang ekonomiya ng Russia upang matiyak na hindi kayang pundohan ni Putin ang kanyang pananakop sa proseso. Matagal na ngagalaw ang wild berries, pero mabilis nating natutuklasan na maaaring ang mga pag-ataking ito ang susi na magbubukas ng pinto sa pagbagsak ng ekonomiya ng Russia. Ang wild berries ay isang choke point para sa malaking bahagi ng ekonomiya ng Russia, ayon sa DW News. Isa rin itong kumpanya na may utang na nagkakahalaga ng $10 bilyong na nagagawa lang nila dahil sinusuportahan sila ng mga bangkong pag-aari ng Estado ng Russia. Dito natin nakikita ang koneksyon sa pondo ng digmaan ni Putin. Kung gusto ni Putin na manatiling tumatakbo ang wild berries, at dapat lang dahil sa epekto ng platapormang ito sa buhay ng kanyang mga mamamayan, kailangan niyang utusan ng mga bangko na sagipin ang kumpanya. Kailangang manggaling sa kung saan man ang perang yon. At yon din ang mga pinagkukunan ng Russia para pundohan ang digmaan. At kung piliin ni Putin na hindi tulungan ang wild berries gamit ang pondo ng Estado, nanganganib siyang magdulot ng sunod-sunod na epekto ng ekonomikong sakuna. Babangkarote ang wild berries. Susunod na, babagsak ang mga negosyo ng maraming nagbebenta nito. At ang mga mamimili na nahihirapan na sa mga issue ng supply at demand ay wala nang magagawa. Dahil lahat ng kanilang alternatibo ay nagtataas ng presyo. Dahil ang isa sa pinakamalaking kakumpetensya nila ay naglaho na. Walang panalo si Putin dito, gaya ng plano ng Ukraine. Mukhang nakapagdesisyon na si Putin at ang kanyang sistemang pagbabangko na pinatatakbo ng Estado. Sa isang ulat noong Hulyo 29, ibinunyag ng CNBC na inamin na ng Kremlin na malamang ay kailangan nilang tumulong para suportahan ang wild berries. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, malamang nagaganap ng mahalagang papel ang state-controlled na bangko na VTB sa isang bailout program na tiyak na ipapatupad at ikakarga sa mga nagbabayad ng buwis sa Russia. Ang iba pang mga bangko tulad ng Sberbank ay nag-anunsyo ng mga programa para sa muling pagsasayos ng utang na nakatuon sa mga mamumuhunan ng wild berries. Dahil natatakot sila na ang pagkawala ng mas marami pang mga bodega ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na pagkalugi. Mapapahamak ang bangko sa napakasamang posisyon kung saan mawawala sa kanila ang libu-libong pautang na inaprubahan nila para sa mga nagbebenta ng wild berries. Sa isang ulat noong Agosto 4, idinagdag ng Global Data na tinitingnan na ngayon ng Kremlin ang mga programa para suportahan ang mga vendor, malamang sa parehong dahilan ng Sberbank. Ilang mga opsyon ang pinag-uusapan. Maaring payagan ang mga nagbebenta na ipagpaliban ang pagbabayad ng utang ng hanggang 1 taon na sigurado kaming magugustuhan ng mga bangko sa Russia. Naroon din ang restructuring na nabanggit natin kanina, kasama ang mga subsidized na pautang para sa working capital na inaalok sa pamamagitan ng mga institusyong microfinance na may suporta ng Estado. Kaya mas marami pang utang sa ibabaw ng mga utang na hindi kayang bayaran ng mga vendor. Nagpapanitch ang Kremlin sa paghahanap ng mga solusyon. At bawat araw na lumilipas ay lalo lang nagpapalala sa sitwasyon. Dahil sunod-sunod pa rin dumarating ang mga drone ng Ukraine. Nagbukas ang Ukraine ng panibagong front sa digmaan laban sa Russia at ito ay isang front na nasa loob mismo ng Russia. Ito ay isang pag-atake sa lohistika ng bansa. Sinisira nito ang mga kagamitang militar kasabay ng paglalagay ng ekonomikong pressure sa mga nagbebenta, mamimili at mga bangko. Bawat pag-atake na isinasagawa ng Ukraine ay hindi lang nagdudulot ng gastos dahil sa nawalang inventaryo at muling pagtatayo. Ang wild berries at mismong Russia, kung papasok ang mga solusyong suportado ng Estado, kailangan nilang alamin kung paano haharapin ang pagtaas ng gastos sa pagpapatakbo ng negosyo. Pagbabayad ng utang dahil sa mga problema sa cash flow at mga nagbebenta na maaring lumipat sa ibang mga plataporma matapos malugi ng malaki sa wild berries. Kaya nang sinabi namin, ito ay parang domino effect. Kung bumagsak ang wild berries, madadala nito ang malaking bahagi ng ekonomiya ng Russia. Sa likod ng lahat ng ito ay ang mga panganib ng inflasyon na nagsisimula ng maramdaman. Itinuro rin ng RBC Ukraine na ang media nakita ng isang nagbebenta sa wild berries ay $7,500 lamang na nangangahulugang wala silang gaanong kaluwagan sa pananalapi. Ang 1 o 2 linggo ng mga biglaang pangyayari ay maaaring sapat na para itulak ang marami sa mga maliliit na negosyanteng ito sa negatibong daloy ng pera. At nangyayari na ito habang tayo'y nag-uusap. Dumating ito sa pinakamasamang panahon para sa Russia na kasalukuyan ng humaharap sa mahirap na kalagayang pang-ekonomiya na nagpapakita kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa ni Putin sa pagbabago ng ekonomiya ng bansa dahil sa kanyang pangtutok sa kompleks na militar-industrial. Sa isang ulat noong Hulyo 13, bago nagsimula ang mga pag-atake sa wild berries, tinawag ng Forbes ang ekonomiya ng Russia na unti-unting lumulubog. Mahirap itong pabulaanan. Sa 2026,
Mismong Russia ang nagsasabi na 0.4% lang ang paglago ng kanilang ekonomiya na naglalagay sa bansa sa bingit ng resesyon. Ito rin ay isang optimistikong pagtataya. Sabi ng Forbes, ang digmaan ni Putin ay lalampas na hindi bababa sa $28 bilyong sa budget sa 2026 at tataas pa ito ng karagdagang $54 na bilyong sa 2027 at 2028. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa mas lalong naghihirap ang Russia sa 2026 ay dahil sa digmaan sa Iran na nagbibigay dito ng kaunting ginhawa dahil sa epekto nito sa presyo ng langis. Kung wala yon, mas lalo pang malulubog sa problemang pang-ekonomiya ang Russia. Ang pagkawala ng wild berries o ang pagkailangang na gumastos ng bilyon-bilyon para suportahan ito ay lalo lang nagpapalala sa mga problemang ito. Sapat na ba ang pagkasira ng mga bodega ng wild berries para malubang pahinain ang ekonomiya ng Russia? Hindi. Pero ang estratehiyang ito ay isa pang piraso ng palaisipan na inilagay ng Ukraine sa tamang lugar. Kaya kung hinahanap ni Kim ang lohika sa lahat ng ito, nahanap na niya ito. Ang wild berries ay target dahil sa lahat ng mga dahilan na ipinaliwanag lang natin. Nakipagsabuatan si Kim kay Putin. Kagigising lang niya para matuklasan na ang mga bodega ng kanyang kumpanya ay pinamumugaran ng mga drone na parang mga pulgas na may dalang pampasabog. Noong unang panahon, may isang baliw na leader ng Russia na ang pangalan ay Vladimir Putin. Nilamon ng kanyang pagnanais na maging bahagi ng kasaysayan at alam niyang papalapit na ang anino ng kamatayan habang papasok siya sa kanyang 70 taon, inilunsad ng taong yon ang isang pananakop. Hindi ito naging maganda. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito maayos ang takbo. Bilang kabayaran sa kanyang kabaliwan, nagpakawala ng mga drone ang mga kaaway ng leader na yon na lumilipad ng malalim sa loob ng Rusya at winawasak ang lahat ng kanilang makita. Sa loob ng 40 araw at 40 gabi, lumipad ang mga drone. Binugbog ang Rusya. 100 target ang nawasak sa loob ng mahigit 1 buwan ng impyerno. At tungkol naman sa leader na yon na baliw, binasahan lang siya ng pinakamagandang kwento bago matulog na kailanman ay naikwento. Hindi niya ito nagustuhan kahit kaunti. Inaprubahan ko ang isang 40 araw na operasyon ng impluwensya para sa serbisyo laban sa estadong agresor na naglalayong pilitin itong tapusin ang digmaan. Pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong ika-25 ng Hunyo. May malinaw na layunin ang kampanyang iyon. Maihikayat si Putin na tapusin ang digmaan ayon kay Zelensky at ang impluwensyang iyon ay magbumula sa mga drone na ilulunsad ng daan-daan na tatarget sa mga mahalagang lugar sa Russia, mga sinakop na teritoryo at sa mga frontline. Malinaw ang layunin. Kailangang maramdaman ng Russia ang sakit ng digmaang sila ang nagsimula. Kailangang pagdusahan ng Russia ang 40 araw ng lakas militar ng Ukraine para mapilitan si Putin na makipagnegosasyon. Tapos na ngayon ang 40 araw na kampanya. At kahit hindi nito naabot ang pangunahing layunin at may masasabi ang Ukraine tungkol dito, natupad naman ito ang pinakamahalagang pangako ni Zelensky. Libu-libong target ng Russia ang nawasak. Narito na ang mga numero. At ito ang pinakamasamang kwento bago matulog na narinig ni Putin. Sa kanilang kampanya, nagawa ng Ukraine na magsagawa ng mahigit 100 na pag-atake sa mga estratehikong target sa loob ng Russia at mga sinakop na teritoryo. Kahanga-hanga ang iba't ibang target. Tinamaan ang mga oil refinery gaya ng madalas mangyari nun. Pero sa pagkakataong ito, mas matindi ang tama kaysa dati. Bumisita ang mga drone ng Ukraine sa mga airbase, depensa sa impapawid, barkong pandigma, tanker, sentrong logistical at mga planta ng industriyang militar. Umabot sa malalayo at iba't ibang lugar ang mga pag-ataking yon. Nabasag ang mga record at ang mga tanker ng Shadow Fleet ay pinadalang lumubog sa kailaliman ng mga dagat na nakapaligid sa Crimea. At sa mga frontline at mga lugar sa likod ng mga ito, lalo pang lumala ang bilang para sa Russia. Sinira ng mga drone ng Ukraine ang mahigit 21,000 target sa buong front at nakapatay sila ng halos 5,000 sundalong Ruso sa loob ng 40 araw. Iyan ay kill rate na 125 kada araw at marami pa ang nagtamo ng mga sugat kasing daliring nawasak ang mga kagamitan tulad ng mga sundalo. Iipunin muna natin ang ilan sa mga iyan para sa mga highlight ng kampanya na ipapakita natin maya-maya. Pero maraming iniaalok ang United 24 Media bilang panimula. 124 na artillery system ang nawasak sa 40 araw na blitz ng Ukraine. Nawala sa Russia ang 63 armored vehicles, 24 na tangke at 22 multiple launch rocket systems. 14 na eroplano at chopper ng Russia ang napabagsak ng drone fire ng Ukraine. Pati na rin ang 40 air defense systems na dapat sana'y pumigil sa lahat ng ito. At pagdating sa mga drone ng Russia, tinapatan ito ng Ukraine sa kaparehong paraan at mas naging epektibo pa ito kaysa sa inakala ni Putin. Sa pagtapenetrated ng kampanya, mahigit 11,000 drone at ground robot ng Russia ang naging abo, kasama ang 12 crew na inatasang magkontrol ng mga drone na yon. Siguradong parang walang tigil na pag-atake ito para sa Russia. Parang pinuputol ang ulo ng isang hydra. Kapag may bumagsak, dalawa pa ang pumapalit. Pero nabanggit natin ang tungkol sa mga highlight. Kaya tingnan natin ang ilan sa mga natatangi sandali mula sa 40 araw na kampanya na puno ng sakit para sa Russia. Punta muna tayo sa Omsk. Ang bayang ito na nakatago sa Siberia ay inaasahan sanang malayo sa abot ng mga drone ng Ukraine. Mahigit 2,500 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Ligtas ang lungsod. Ang perpektong lugar para pagtayuan ng isa sa pinakamalaking oil refinery ng Russia. Siyempre, alam mo na siguro ang nangyari. Tinamaan ng Ukraine ang Omsk gamit ang mga drone. Ang refinery sa lungsod na matagal nang hindi naabot ay tinamaan ng matindi. Ipinapakita ng mga litrato mula sa lugar ang apoy at usok na tumataas mula sa mahalagang pasilidad na ito.
Nilampasan ng mga drone ng Ukraine ang lahat ng dating record sa distansya. Lumipad sila ng sobrang lalim sa loob ng Russia na umabot sila hanggang malapit sa hangganan ng Kazakhstan. Hindi lang para magpadala ng mensahe na wala ng ligtas na mahalagang pasilidad sa Russia, kaya tinarget ng Ukraine ang refinery na ito. Napakalaki ng Omsk Refinery, isa ito sa pinakamalaki sa Russia dahil may kakayahan itong mag-refine ng 21 milyong metriko toneladang krudong langis kada taon. Espesyalista rin ito sa paggawa ng mga fuel, lubricant at petrochemical na siyang nagbibigay buhay sa militar ng Russia sa Ukraine. Hindi lang ito simbolikong pag-atake, ito ay isang estratehikong hakbang. Bago ang 40 araw na kampanya, ang Omsk ay isa lamang sa 2 sa 10 pinakamalalaking oil refinery ng Russia na hindi pa naabot ng mga drone ng Ukraine. Hindi na ngayon. At kung pag-uusapan ang pinakamalalaking oil refinery ng Russia, dadako tayo sa ating ikalawang tampok. Bawat isa sa 11 pinakamalalaking oil refinery ng Russia ay tinamaan na ngayon ng drone ng Ukraine. Pinuntiryan ng Ukraine ang 2 sa 10 pinakamalalaking natitira. Tinamaan ang pareho at nagdagdag pa ng bonus na atake para sigurado. Ibinunyad ng United 24 Media ang balita noong Hulyo 7 na binanggit na ang pag-atake sa Omsk ang huling kailangan ng Ukraine sa listahan. Ang iba pa ay tinamaan na rin sa buong 2026 at sa loob ng 40 araw na kampanya. Ang Kirishi Oil Refinery na nagpoproseso ng hanggang 21 milyong tonelada ng langis bawat taon ay palaging tinatamaan. Ang Kostovo Refinery na nagpoproseso ng 17 milyong tonelada bawat taon at gumagawa ng 4.8 milyong tonelada ng gasolina ay matinding tinamaan noong Hulyo 2 at nawalan ng kalahati ng kapasidad sa produksyon nito. Ang 17.1 milyong tonelada na pinoproseso sa Ryazan Refinery ay hindi na mailalabas matapos ang isang pag-atake noong Mayo na nagpatigil ng produksyon. Sa buong Tagsibol at Taginit, tinarget ng Ukraine ang parehong Yaroslavl at Volgograd Refinery na pareho namang may kapasidad na magproseso ng 15 milyong tonelada bawat taon. Ang oil refinery ng Moscow na sinasabing mas ligtas kaysa sa karamihan dahil sa lapit nito sa kabisera ng Rusya at sa lahat ng air defense na nakapaligid dito ay tinamaan ng 2 beses ng Hunyo na nagresulta sa pagkawala ng 12 milyong tonelada ng kapasidad sa pagpipino. At kumukumpleto sa listahan ay ang Bashnev-Novoil, Syzran, Perm at Novokhuy Bishevs na mga refinery na pinagsama-samang nagpoproseso ng 37.8 milyong tonelada ng krudong langis kada taon. Ang langis ng Rusya ay nasusunog sa bilis na hindi pa natin nakita noon. At kahit na hindi na bago ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, ang 40 araw na kampanya ay nagbigay diin sa napatunayan ng katotohanan na hindi naligtas ang alinman sa pinakamahalagang pasilidad ng Rusya. Gusto mo pa ng mga highlight? Meron kami niyan. Ang 40 araw na kampanya ay nagdulot ng matinding pinsala sa Air Force ng Rusya habang winasak ng Ukraine ang mahigit 12 sasakyang panghimpapawid. Kabilang sa mga nasira ay 2 Su-35 fighter jets na bukod sa Su-57 na bihirang gamitin sa Ukraine ay marahil ang pinakamagagaling na fighter jets na kayang ilaban ng Rusya. Sinira ng Ukraine ang isang Tu-75MS sa isa na namang pag-atake laban sa strategic bomber fleet ng Rusya. Ilang mga luma ng plataporma mula sa panahon ng Soviet na ginagamit ng Rusya para sa kanilang glide bomber missile assaults ay napabagsak din ng mga drone ng Ukraine, kabilang ang Su-24, Su-30 at Su-30SM. Nagtagumpay din ang Ukraine na pabagsakin ang 2 L-39 trainer aircraft na magpapahirap sa Rusya na ihanda ang kanilang mga piloto para sa mga ipinapagawa ni Putin sa kanila. Kasabay ng mga pag-atake sa mga eroplano ay ang mga pag-atake sa mga paliparan. Ang Belbek, Kamskaya, Saki, Vardiska, Engels at Bagorovo ay lahat binisita ng mga drone ng Ukraine. Para sa marami, hindi ito ang unang beses na binisita na nagpapakita kung gaano nakanipis ang depensa ng himpapawid ng Rusya. Magandang panimula ito para sa susunod nating tampok. Nagkaroon ng matinding dagok ang inabot ng mga sistema ng depensa sa himpapawid ng Rusya sa loob ng 40 araw na kampanya. Ang mga sistema ng depensa sa himpapawid ng Rusya sa loob ng 40 araw na kampanya. Nakapagtala ang Ukraine ng tigisang napatumbang sistema ng depensa sa himpapawid o radar kada araw sa isang mabilisang opensiba na nagbukas ng pinto para sa mas marami pang pag-atake mula sa himpapawid. Kabilang dito ang isang Siyam-26E multifunction radar na madalas gamitin ng mga sistema ng S-400 ng Rusya. Pati na rin ang isang Nebo-U radar. Nawala ng Rusya ng ilang Pantsir S-2 at Tor M-2 na mga sistema ng depensa sa himpapawid dahil sa mga drone ng Ukraine. Pati na rin ng isang Pol-21 electronic warfare station na dapat sana ay kayang iligaw ang mga drone ng Ukraine. May nakakatuwang kabalintunaan sa lahat ng ito. Ang mismong mga sandata na inaasahan ng Rusya para labanan ang mga drone ng Ukraine ay sila ring nabibiktima ng mga ito, na nagpapakita kung gaano karami sa mga sistemang ito ang hindi talaga akma sa kanilang layunin. Dahil nahihirapan silang subaybayan ang mga drone na mababa ang lipad. Ang 40 araw na kampanya ay lalo pang nagdagdag sa mga problema sa air defense na matagal nang pinoproblema ng Rusya. Habang lumalawak ang abot ng mga drone ng Ukraine, napipilitan ng Rusya na palawakin pa lalo ang kanilang air defense sa mas malalaking bahagi ng kanilang teritoryo. Ang air defense ng Rusya ay parang lastiko na pilit na iniikot sa lumolubong baywang ng isang general ng Rusya. Sa huli, puputok din ang lastiko at nagsisimula na nating makita ang mga pagputok na ito sa iba't ibang lugar. Malalaking puwang na ang meron sa air defense ng Rusya ngayon. Wala nang sapat na sistema ang Rusya para maprotektahan ang bawat target na gustong sirain ng Ukraine.
Nasa panic mode na ang Rusya, habang pati ang matinding pinatibay na air defense ring sa paligid ng Moscow ay napapasok na. Sinusubukan ng Kremlin na ilipat-lipat ang mga air defense para maprotektahan ang mga prioridad na target, pero nagdudulot lang ito ng mas maraming kahinaan sa harapan at pati na rin sa likuran para mapakinabangan ng Ukraine. At ngayon, apat na po pa na mga sistema at radar. Wala na ang mga radar. Alam ni Putin kung ano ang ibig sabihin niyan. Mas marami pang drone ng Ukraine ang magtatagumpay. May isa pa kaming tampok para sa inyo bago tayo magpatuloy. Ang tagong armada ng Rusya sa mga katubigan sa paligid ng Crimea. Hindi maganda ang kalagayan nito. Buong Hulyo, sunod-sunod na inatake ng Ukraine ang mga barko ng Shadow Fleet sa Dagat Itim at sa Dagat ng Azov. Sa kabuuan, tila tinatarget ng Ukraine ang mga barko na nagsusupply ng gasolina at mga supply sa Crimea bilang bahagi ng mas malawak nitong estratehiya na ihiwalay ang peninsula at pilitin si Putin na bitawan ang kontrol niya sa teritoryong ninakaw ng Russia noong 2014. Hindi pa natitigil ang kampanyang iyon. Pagsapit ng Hulyo 29, iniulat ng Euromaidan Press na tinamaan ng Ukraine ang 200 at isang barko ng Russia sa loob lamang ng 3 linggo. Naglabas ng update ang Defense of Ukraine X account noong Agosto 6. Umakyat sa 236 ang bilang ng mga bangka at barkong nawasak sa buwan ng Hulyo lamang, kung saan karamihan sa mga pag-atake ay isinagawa sa layong higit sa 50 kilometro. Ngayon, sinasabi ng Ukraine na sasaklaw na ng putok nila ang mga katubigang nakapaligid sa Crimea. Mahirap itong kabulaanan. Mukhang walang magawa ang Russia para pigilan ang mga pag-ataking ito laban sa kanilang mga barko sa Crimea. Ang meron tayo dito ay napakaraming kagamitan ng Russia na napunta na lang sa tambakan kasama ng mga sundalong napunta na sa kanilang mga libingan. Pero ano nga ba talaga ang naabot ng Ukraine sa kanilang 40 araw na kampanya? Tatalakayin natin ang sagot dyan pagkatapos ng paalalang ito na kayo ay nanonood ng military show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button at i-enable ang notifications para hindi mo mamiss ang mga inihanda namin para sa'yo. Ito ang ginawa ng Ukraine sa loob ng 40 araw. Ibinalik nito ang digmaan sa Russia. Marahil higit pa kaysa dati. Hindi ito basta-bastang serye ng mga random na pag-atake na ginawa lang kapag may pagkakataon. Pinlano lahat ito ng Ukraine. Alam nito ng eksakto kung ano ang tatamaan, saan at kailan. Bawat drone na inilunsad nila ay may tiyak na layunin na itinakda na bago pa magsimula ang kampanya. Hindi naging reactive ang Ukraine. Naging maagap ito sa isang kampanya na idinisenyo para magbigay ng pinakamataas na presyon kay Putin. Napaka-epektibo ng aspetong yon ng kampanya. Sa kalagitnaan ng kampanya, naglabas ang The Economist ng isang artikulo tungkol sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng wild berries ng Russia, na isa pang tampok na hindi natin natalakay. Malalaman mo kung bakit sa dulo ng video. Pero ang kampanya ng drone ng Ukraine ay nagdulot ng hindi bababa sa $2 bilyong na pinsala sa isang kumpanyang maituturing na Amazon ng Russia, na nagdadagdag ng presyon sa mga nagbebenta at mamimili na gumagamit ng plataforma. Pareho, bawat pag-atake na isinagawa ng Ukraine sa loob ng 40 araw ng impyernong unos ay nagsilbi sa parehong layunin. Tinarget ang mga refinery para pigilan ng mga Ruso na madaling makakuha ng gasolina. Ganon din para sa mga mananakop ng Crimea at mga pag-atake sa Shadow Fleet. Kahit ang mga pag-atake laban sa mga kagamitang militar ng Russia ay nagsisilbing paalala na ang digmaan na ipinangako ni Putin na hindi lalampas sa mga hangganan ng Ukraine ay dumating na ngayon sa Russia. At kaya nitong tamaan halos kahit anong bahagi ng Russia. Pinatunayan niya ng pag-atake sa Omsk. Ramdam na ng pamunuan ng Russia ang epekto. Tumataas na ang hindi pagkakontento ng publiko ayon sa ulat ng Economist. Ayon sa VCIM, isang tagasuri ng opinyon na malapit sa Kremlin, ang kasiyahan sa mga pulisya ng gobyerno ay bumaba mula 45% noong Enero hanggang 21% nitong Hunyo. Ang bilang ng mga taong naniniwalang maling direksyon ang tinatahak ng Russia ay dumoble mula 17% hanggang 35% nitong nakaraang taon ayon sa Levada, isang independenteng tagasuri ng opinyon. Siyempre, ang pagsira sa militar ng Russia ay noon pa man at nananatiling isang prioridad. Pero ang 40 araw ng mga pag-atake na ito ay tungkol din sa psikolohikal na pinsalang ginawa ng Ukraine sa mga mamamayang Ruso. Mahigit 100 na pag-atake sa lupaing Ruso sa loob ng 40 araw ay hindi basta-basta dapat baliwalain. Kung tutuusin, isa itong maliwanag na pulang bandila na itinaas sa ere para makita ng bawat Ruso. Alam nila na ang kanilang dakilang tagapagtanggol na si Putin ay nabigo sa kanila. Para sa Ukraine, patas lang ang pagganti. Ang psikolohikal na digmaan ay isang estratiya na ginamit ng Russia mula pa nung sila ay sumalakay. Para sa Russia, ibig sabihin nito ay ang patuloy na pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine na kadalasan ay pumapatay o nagpapasugat sa mga sibilyan sa proseso. Sa buong taglamig, ibig sabihin din nito ay walang tigil na pag-atake sa energy grid ng Ukraine. Hindi sumama ang Ukraine kay Putin at sa kanyang mga alipores. Hindi ito nagsasagawa ng direktang pag-atake sa mga sibilyan. Ngunit nagpasya ito na ang estratehiya ng psychological warfare ay patas lang dahil sa lahat ng ginawa at patuloy na ginagawa ng Russia. Ang layunin ng Ukraine ay gawing hindi komportable ang buhay ng karaniwang Ruso at para sa mga mananakop sa Crimea, gawing lubos na hindi na matiis ang kanilang pamumuhay. Walang mas magandang halimbawa nito kundi ang kakulangan sa gasolina na sumalanta sa Russia sa loob ng 40 araw ng kampanya. Hindi tinatarget ng Ukraine ang mga refinery at mga barko ng Shadow Fleet. Habil lang kaya nila.
Gusto nilang masunog ang gasolina at diesel ng Russia kahit saan, maliban sa loob ng mga sasakyan ng Russia. At kung hindi ito masusunog, kailangang maging mainit na kalakal ang gasolina na magtataas ng presyo nito at hindi na kayang bilhin ng mga mamimiling Ruso. Sa buong Hulyo, halos naabot ng Ukraine ang layunin nito. Sa ilang reyon ng Russia, lalo na sa Crimea, doble na ang presyo ng gasolina. Ang mga pila na umaabot ng ilang kilometro ay naging karaniwang tanawin sa labas ng mga gasolinahan sa Russia habang naghahanap ang mga driver ng mga istasyon na may natitirang gasolina. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ay nagbawas ng halos 1/3 sa karaniwang produksyon ng refinery ng Russia na nag-iwan dito sa antas na huling nakita noong 2002 ayon sa ulat ng United 24 Media. Ang mga pasilidad na tinamaan ng Ukraine sa loob ng 40 araw na kampanya ay bumubuo ng 45% ng kabuuang kapasidad ng refinery ng Russia. At ang aspetong ito ng pressure campaign ay pinaniniwala ang nagdulot ng halos $13.5 bilyong na pagkalugi sa Russia hanggang 2026. Lahat ito ay tungkol sa pagpapalaganap ng hindi pagkakasya. Sa totoo lang, hindi pagmamaneho. Mas kakaunti na ang mga Ruso nakakapagmaneho ng husto dahil sa mga ginawa ng Ukraine nitong nakaraang 40 araw. Ang tanging magandang balita para sa Russia ay ang Gazprom Neft na isa sa pinakamalalaking nagbebenta ng gasolina sa bansa ay iniulat na inalis na ang limitasyon sa pagbili sa 13 reyon ng Russia kung saan napilitan silang magrasyon ng gasolina. Hindi tiyak kung gaano katagal yon magtatagal, lalo na kung magpasya ang Ukraine na palalain pa ang pag-atake sa mga refinery. Pero gaya ng dati, ang lahat ay tungkol sa presyon. Ibinahagi ng The Economist na based sa mga numero ng survey na inilatala nito at ganoon din ang isinulat ng Key sa isang artikulo noong Hulyo 4 kung saan sinabi nitong record na bilang ng mga Russian na yon ang nais na tapusin na ni Putin ang kanyang espesyal na operasyong militar. Ayon sa ulat, isang survey na isinagawa ng isang tagasuri ng opinyon mula sa Ukraine, ang Institute for Conflictology and Analysis of Russia, natuklasan na 9% lamang ng mga Russian ang nais ipagpatuloy ang digmaan hanggang makamit ng kanilang bansa ang ganap na tagumpay. 81% ng mga tinanong ang nagsabing mas gusto nilang agad na matapos ang labanan. Lalo na kung isa sa alang-alang kung gaano kalaki ang gastos nito sa kanila at sa kanilang bansa. Ang pagbabagong ito ng opinyon ng publiko sa Russia ay isang malaking tagumpay para sa 40 araw na kampanya ng Ukraine. Pero hindi rin natin maaaring baliwalain ang malaking issue na nasa harap natin. Ang layunin ay pilitin si Putin na makipagnegosasyon sa pagtatapos ng 40 araw ng tuloy-tuloy na presyon at hindi pa yon nangyayari. Malamang nakakaunti lang, marahil pati na rin si Zelensky mismo. Ang tunay na naniwala na ang isang psychopath na nagtatago sa mga bunker sa ilalim ng lupa ay magdedeklara ng kapayapaan. Gayunpaman, nagdulot ang Ukraine ng konkretong pinsala sa buong Russia at patuloy nitong pinapalakas ang presyon kay Putin sa panahong bumagsak na sa panibagong pinakamababang antas ang suporta para sa kanyang pananakop sa loob mismo ng kanyang bansa. Panalo yon para sa Ukraine. Tungkol naman sa susunod na mangyayari, pareho lang din. Hindi pumayag si Putin na makipag-usap matapos ang 40 araw, kaya maglulunsad ang Ukraine ng panibagong kampanya. Magpapatuloy tayo. Huwag kayong magpakaabala sa lahat ng mga argumentong ito. 40, 50, 100 o 15 araw. Ang mahalaga ay ang resulta. Hindi gaano mahalaga kung paano tayo papasok sa prosesong ito. Mas mahalaga kung ano ang makukuha natin pagkatapos nito. Para makuha ang nais na resulta, kailangan nating maging matatag. Iyan ang mga salita ng pinununang opisina ng Pangulo, Kirill Budanov, sa pagtatapos ng 40 araw na kampanya. Isa itong babala. Kung iniisip ni Putin, ng kanyang mga kasamahan at ng mga Ruso na tapos na ang bangungot na kanilang naranasan, dahil lang natapos na ang 40 araw na palugit, nagkakamali sila. Maraming bagay ang nasa impapawid at handang umatake. At kung may alinlangan man na nagsasabi ng totoo si Budanov, pinawi na ito ng mga drone operator ng Ukraine. Hinayaan nilang ang kanilang mga sandata ang magsalita. Noong Agosto 6, nagsagawa ang Ukraine ng 2 pang pag-atake sa mga refinery sa pagkakataong ito sa Bashnev, Novoil at Slavnev. Yanos na mga refinery, malinaw at malakas na naiparating ang mensahe. Maaring nalampasan ng Russia ang 40 araw na blitz pero hindi titigil ang presyon. Pipilitin ng Ukraine si Putin na maupo sa negosasyon kahit pa kailangang masunog ang bawat refinery sa Russia. Sinimulan ni Putin ang taong 2026 na iniisip na alam na niya ang lahat ng sagot. Pinagsinungaling niya ang kanyang mga kapanalig tungkol sa mga tagumpay sa teritoryo para bigyan siya ng kalamangan sa usapang pangkapayapaan. Ang Donbas daw ay babagsak na lang sa loob ng ilang buwan ayon sa kanila. At bilang suporta doon, nakakuha ang Rusya ng teritoryo sa timog ng Ukraine na nagbigay daan para makagawa sila ng buffer zone upang pigilan ng mga tropa at supply na makarating sa mga tagapagtanggol ng Donbas. Ang laki ng pinagkaiba ng isang taon. Hindi na Rusya ang may hawak ng timog, kundi Ukraine na. Sa nakaraang 7 buwan, nagawa ng Ukraine ang isang opensiba na hindi akalain ng kahit sino. At ang opensibang yon ay nagbunga ng isang napakalaking tagumpay. 745 na kilometro kwadrado ng teritoryo ang nabawi. Ayon yan kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagsabing nabawi ng Ukraine ang nakakagulat na 745 na kilometro kwadrado ng teritoryo na iyong 2026 na labis na sumira sa mga plano ni Putin para sa taon. Ito sana ang taon kung kailan matutupad na ang lahat ng pangakong binitiwan ni Putin. Ipinahayag ng mga tagapagsalita ng Russia sa buong mundo na malapit nang bumagsak ang Ukraine. Napaparating na ang pagbagsak nito at may pagbagsak ng paparating. Ngunit ang Russia ang napilayan ng husto. Kaya't nagkawatak-watak ang mga plano nito para sa 2026. Kahanga-hanga ang laki ng opensiba ng Ukraine. Ipinahayag ni Zelensky noong Agosto 2 na naganap ang karamihan ng kontra-opensiba ng Ukraine.
sa malawak na bahagi ng timog na linya ng labanan na umaabot sa rehiyon kung saan naroroon ang Dnipropetrovsk, Zaporizhia at Donetsk ay nagsasanib sa isang lugar. Sa kabuuan, sinasabi ni Zelensky na ginamit ng Ukraine ang kanilang kontra-opensiba upang mabawi ang 26 na mga pamayanan na lahat ay pinatibay upang maprotektahan laban sa mga susunod na pag-atake ng Russia. Ito ay isang kahihiyan para kay Putin. Hindi lang inalis ng Ukraine ang buffer zone na gustong likain ng Russia at ipapaliwanag namin mamaya kung bakit mahalaga yon, kundi itinulak din nila pabalik ang mga puwersa ng Russia mula sa mga lugar na akala nila ay ligtas na. Nakuha na! Walang tsansa ang Ukraine na makagawa ng kahit ano. Muling napagdudahan ang sinasabing lakas ng militar ng Russia at ang mga sundalong inatasan ni Putin na hawakan ang timog ng Ukraine ay nabigong lubos dahil sa isang napakagaling na kontra-opensiba sa direksyon ng Alexandrovka. Lahat ito ay ayon sa plano ng Ukraine. Gaya ng sinabi ni Zelensky, ang operasyong opensiwa naming ito ay isinagawa ng may katumpakan, eksaktong ayon sa plano. At lalo pang lumala para sa Russia. Napakalaki ng mga kaswalti na dinanas nila dahil sa kontra-opensiba ng Ukraine. Dahil sa aktibong operasyon ng ating mga tropa, malalaking pinsala ang naidulot sa puwersa ng mga mananakop. Ayon kay Zelensky, umabot sa hindi bababa sa 9,550 ang nasawi sa panig ng Russia at mahigit 6,600 ang sugatan. Iyan ay kabuang 16,150 sundalong Ruso na nawala sa labanan sa isang bahagi lang ng frontline. Bahagi na dapat sana nilang ipinagtatanggol para bigyang daan ang mas malalim na opensiba laban sa Donetsk. Iniulat ng New Voice of Ukraine ang ilan sa mga pamayanang pinalaya ng Ukraine. Kabilang dito ang Yalta, Zelenihai, Tovster, Novohatska at Horishchivska. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng matinding pambobomba ng mga Ruso mula pa noong 2025 at nailikas na ang mga tao rito. Matagumpay ding namina ng mga sumisingit na Ruso ang paligid ng mga pamayanang ito. Kaya mas naging mahirap alisin ang impluwensya ng mga Ruso rito. Wala sa mga iyon ang nakapigil sa mga tropa ng Ukraine. Nalampasan ang mga komplikasyon sa lohistika na dulot ng mga fortifikasyong ito. At nakahanap ang Ukraine ng mga paraan para harapin ang mga reconnaissance at FPV drone ng Russia sa himpapawid. Ang nakita natin dito ay ang pinakamalaking opensiba na inilunsad ng Ukraine sa nakalipas na 2 taon. At sa Zaporizhia at sa malaking bahagi ng katimugang Ukraine, ang kontra-opensiba na iyon ay ibinalik ang mga pwersa ng Russia sa umpisa. Hawak na nila ang teritoryong ito. Ang kailangan lang nilang gawin ay panatilihin ito. Nabigo sila. At ngayon, ang trabahong halos 1 taon na ginawa ng Russia ay kailangang simulan muli laban sa mga tagapagtanggol ng Ukraine na mas handa na sa ikalawang pagkakataon. Galit na galit si Putin at dapat lang. Sa katunayan, hindi ito tungkol sa kanyang mga sundalo na sumuko sa lakas ng mas malaking puwersa ng Ukraine. Maiintindihan pa sana yun ni Putin kahit hindi siya matutuwa. Sa halip, naisa katuparan ng Ukraine ang kanilang kontra-opensiba gamit ang isang matalinong estratehiya. Isang bagay na hindi kailanman naisip ni Putin at ng kanyang hukbo. Magpupuyos lalo si Putin dahil muli na naman siyang nalamangan sa talino. At nagsimula ang lahat ng ito sa isang malaking pagkakamali ng mga Ruso. Napag-usapan na natin ang tungkol sa pagkakabawi ng Russia sa lahat ng mga pamayanang ito na nawala sa kanila at ang 745 na kilometro kwadrado ng teritoryo na matagumpay na nabawi at nalinis ng Ukraine mula sa mga Ruso. Tama naman yon sa teknikal na aspeto, pero mas malalim pa roon ang usapan. Hindi na panatili ng Russia ang teritoryong ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng malaking puwersa sa timog na rehiyon ng Ukraine na maaring pagtibayin at gawing panimulang punto para sa mas malalim na opensiba. Sa halip, sinubukan ng Russia na lituhin at magkunwaring mas malaki ang kontrol nila kaysa sa totoong meron sila. Sa halip na malalaking mekanisadong pag-atake, nagpadala ang Russia ng maliliit na grupo ng mga lumulusot, minsan 2 o 3 sundalo lang bawat unit. At ang trabaho nila ay palihim na pumunta sa likod ng mga linya, magtayo ng mga posisyon, at pinakamahalaga para kay Putin, magdala ng mga watawat para makuhanan sila ng litrato at video na hawak ang teritoryo ng Ukraine. Ang operasyon ng pagtatanim ng watawat ay dapat sana'y magsilbing pagpapakita ng lakas ng Russia na magbibigay kay Putin ng kalamangan. Sa halip, ito ang naging ugat ng kabiguan ng Russia sa timog. Ang ideya ay lokohin ng lahat, kabilang ang Ukraine, na isipin na mas malakas ang pag-aangkin ng Russia sa teritoryong nakuha nila kaysa sa aktual nilang hawak. Huwag ninyo kaming maintindihan ng mali. Naroon ang mga puwersa ng Russia. Pinapalakas nila ang kanilang depensa at magiging mahirap silang paalisin. Ang nakita natin ay hindi ang malawakang pagsakop na sinubukang ipalabas ng Russia at alam na ito ng Ukraine mula pa sa simula. Noong Pebrero at sa mismong panahon na inilunsad ng Ukraine ang kanilang kontraopensiba, sinabi ng tagapagsalita ng Southern Defense Forces ng Ukraine na alam ng Ukraine kung ano talaga ang sinusubukang gawin ng Russia. Ayon sa aming intelihensya, ang mga unit ng Russia na kumikilos sa aksis ng Hulya, Pola at Alexandrovka, lalo na ang mga unit ng paniniktik sa loob ng sunang pang-operasyon ng ika-29 na hukbo ng Russia, ay inatasang magtayo ng mga watawat ng Russian Federation mula Pebrero 14 hanggang 24 bilang paghahanda sa anibersaryo ng malawakang pananakop. Ayon kay Vladislav Voloshin, ibinunyag na ang mga operasyon ng Russia sa timog ay nagsisilbi sa layunin ng propaganda ni Putin. Kasing halaga ng pagtugon nito sa mga estratehikong pangangailangan ng militar ng Russia. Ito ay naging karaniwang estratehiya para sa Russia dahil ang kanilang mga operasyon ng pagtatanim ng watawat ay nangyayari sa iba't ibang bahagi ng harapan ayon sa ulat ng United 24 Media at kadalasan ay nagtatapos ito sa parehong paraan. Ang mga Russian na sumisingit sa likod ng mga linya nagtatanim ng watawat at pagkatapos ay napapatay. Iyan sa madaling salita
ang nangyayari sa timog ng Ukraine nitong nakaraang 6 na buwan o higit pa. Pero medyo mas komplikado pa ron. Hindi ito kaso ng mga puwersa ng Russia na nagtatanim lang ng watawat, nagpapakuha ng litrato, at pagkatapos ay tumatakbo palayo. Kapag naitayo na ang watawat, ang mga infiltrator ng Russia ay nagkukuta at naghihintay ng suporta. Napansin din ito ng Ukraine at doon nila nakita ang pagkakataon na mapahiya si Putin at mabawi ang malalawak na teritoryo. Gayunpaman, hindi naglunsad ang Ukraine ng isang malaking opensiba na maaring inaasahan ng Russia. Ang kwento ng pagpapalaya sa 745 kilometro kwadrado ay tungkol sa maliliit na pag-atake na isinasagawa araw-araw. Lahat ng ito ay idinisenyo upang dahan-dahang pahinain ang kontrol ng Russia habang pinapalit ang panganib sa mga puwersang panlupa ng Ukraine hanggat maaari. Iyan ang katalinuhan ng estratehiya ng Ukraine. At ito ang huling bagay na inaasahan ng Russia. Sa halip na subukang kunin ang lahat ng sabay-sabay, iniulat ng Kyiv Post, tinutukoy ng Ukraine ang kahinaan sa linya ng Russia at doon nila kinokonsentra ang kanilang mga tropa at lakas ng apoy. Mabibigla ang mga mananakop na Ruso habang ginagamit ng mga search and destroy squad ng Ukraine ang mga drone para hanapin at atakihin sila. Kasunod ng pagpasok ng mga puwersa sa lupa, mamamatay at mapapaalis ang mga Ruso. Pagkatapos, magre-reset ang Ukraine. Hahanapin ang susunod na kahinaan at uulitin ang proseso. Parang inilalatag mo ang mga piraso ng isang jigsaw puzzle para makabuo ng mas malaking butas. At perpektong naisakatuparan ng Ukraine ang kanilang estratehiya. Alam natin yan, hindi lang dahil sinabi ni Zelensky. Ipinapakita ng mga mapa ang lahat ng detalye at makikita na umatras ang mga puwersa ng Russia sa Alexandrovka at sa iba pang lugar. Pero bago tayo magpatuloy, paalala lang na pinapanood mo ang palabas militar. Sumisilip kami sa likod ng mga balita para maibigay sa iyo ang buong larawan. Kung may natututunan ka mula sa aming channel, mag-subscribe ka na at i-enable ang notifications para hindi mo ma-miss ang alinman sa aming mga video. Ang talino ng estratehiya ng Ukraine ay may pangalawang antas. Ang pagtatanim ng watawat ng Rusya ay maaaring nakita rin bilang isang paraan para akitin ang Ukraine na magsimula ng isang opensiba na magdudulot sa kanila ng mas maraming sundalo at kagamitan na mawawala. Pero hindi kumagat ang Ukraine sa pain. Inayaan nitong magpatuloy ang Rusya sa kanilang laro ng watawat at sa halip, tahimik na ginawa ng Ukraine ang kanilang trabaho sa pag-alis ng impluwensya ng Rusya sa teritoryong inaangkin ng Rusya. May mga paminsan-minsang anunsyo. Sa pagtatapos ng Pebrero, iniulat ng Ukraine ang paglaya ng 400 kilometro kwadrado, halimbawa. Pero ang mga ulat na ito ay laging lumalabas pagkatapos na mangyari ang mga ito. Hindi kailanman alam ng Rusya kung ano ang susunod na tatargetin ng Ukraine o kailan. Kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na ihanda ang kanilang mga tauhang panglusot sa kung ano ang darating. Makikitanta natin kung gaano kahusay ang ginawa ng Ukraine mula sa isang mapa na inilabas ng Deep State. Sinusubaybayan ng open source intelligence provider ang mga pag-usad at pag-atras sa buong linya ng labanan. Noong Agosto 2, naglabas ito ng mapa na nagpapatunay sa lahat ng sinasabi ni Zelensky. Nakikita mo yung kulay asul na bahagi? Lahat ng yan ay teritoryong napalaya ng mga puwersa ng Ukraine mula sa kontrol ng Russia noong 2026. Itinampok ng Deep State ang 19 na magkakaibang pamayanan sa loob ng isang asul na bahagi na yon. Kabilang na ang ilan sa mga nabanggit natin kanina, gaya ng Yalta at Khersonivka. Kasama rin ang Voronezh, Ternovka at Rivne. Mga baryo na inangkin ng Russia na kontrolado nila pero nabawi ng Ukraine dahil sa kanilang estratehiya na unti-unting sinasamantala ang kahinaan ng mga linya ng Russia. May isa pang aspeto sa lahat ng ito. Tinatakpan ng Russia ang kanilang mga mata sa katotohanan. Sa totoo lang, hindi lang binabaliwala ng Russia ang tagumpay ng Ukraine, kundi nagkukunwari pa silang parang hindi nangyari ang de-Russification. Muli, makikita natin yan sa mga mapa. Ibinabahagi ng Russian military blogger na si Rybar kung ano ang sinasabi ng Russia na nangyayari. Ang pula sa kanyang mapa ay ang sinasabing hawak ng Russia. At makikita ninyong naka-highlight ang Alexandrovka na halos lubos ng kontrolado ng mga puwersa ng Russia. Ngayon, balikan natin ang mapa ng Deep State. Ang asul na bahagi na sinabi namin sa inyo ay kontrolado ng Ukraine. Ilang kilometro ang layo mula sa bahaging yon papuntang kanluran ay ang Alexandrovka. Eksaktong 23 kilometro ang layo. Ganap na hindi nagalaw, marahil maliban na lang sa paminsan-minsang unit ng paglusot na nakaabot lampas sa harapan. Ito ang pagbaluktot ng realidad na ginagawa ng Russia upang magmukhang mas maganda ang kalagayan nila sa Ukraine kaysa sa totoong nangyayari. Ipinapakita ng isang mapa ang ganap na kontrol. Ang isa naman ay nagpapakita ng linya ng Ukraine na ilang kilometro ang layo mula sa isang pamayanan na sinasabi ng Russia na hawak nila. Mayroong hindi pagkakatugma sa labanan dito. Nagbangga ng kwento ng Russia at ang realidad. At ang realidad ay hindi pa nakuha ang Alexandrovka. Nawala sa Russia ang 745 na kilometro kwadrado ng Ukraine noong 2026. At ang huling opensiba na inaasahang papatigilin ang Ukraine at magdudulot ng pagbagsak ng Donbas ay halos bumagsak na rin. Ang hindi pagkakatugmang ito ay umaabot hanggang sa Kremlin at ilang beses na natin itong nakita ngayong taon. Gamitin nating halimbawa ang ipinamalita at ipinalabas sa buong bansa na pagpupulong ni Putin kasama ang hepe ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Russia, si Valery Gerasimov, noong ika-3 ng Hulyo. Talagang pinatindi ni Gerasimov ang mga kasinungalingan sa pagpupulong na yon. Sa harap ng milyon-milyong manonood sa Russia, sinabi ng General kay Putin na nasakop na ng Russia ang 133 pamayanan ng Ukraine mula Enero 1. Nakatumbas ng humigit kumulang 3,000 kilometro kwadrado ng Ukraine na nasakop, kung saan 636 na kilometro kwadrado ng teritoryong iyon ay nasakop ngayong Hunyo lamang. Mabilis ang pag-usad sa Alexandrovka at Huliopol. Ayon kay Gerasimov kay Putin, at ang balitang bumagsak na ang Alexandrovka ay lumabas din noong araw na yon.
pero puro kasinungalingan lang yon. Tulad ng binanggit ng Kyiv Post, ang pinakamalapit na tropang Ruso na malamang ay mga infiltrator ay 15 kilometro ang layo mula sa Alexandrovka noon panahong yon. At muli, pinatutunayan ito ng deep state map na ibinahagi natin kanina. Ipinagmamalaki ng Russia na sumusulong sila sa bawat sektor at ginagawa nila ang mga pahayag na ito kahit na aktibong pinapaurong ng mga opensiba ng Ukraine ang kanilang mga puwersa. Sa isang artikulo noong Hunyo 30, binigyang diin na ito ng RIA Russia kahit bago pa ang mga maling pahayag ni Gerasimov. Ayon sa ulat, ang mga pagtatasa ni Putin tungkol sa tunay na kalagayan sa labanan sa Ukraine ay lalo pang lumalayo sa katotohanan kaysa dati. Napilitan si Putin na palakihin ang mga tagumpay ng Russia. Alam man niya ito o hindi. Sa Konstantinivka, itinuro ng ulat na sinabi ni Putin na kontrolado ng Russia ang 90 ay 6% ng lugar. Muli, nagkamali siya. Nakatayo pa rin ang Konstantinivka at aabutin pa ng matagal na labanan bago makuha ng Russia ang antas ng kontrol na sinasabi ni Putin. Wala na sa realidad ang leader ng Russia. Parang nasa ulap siya dahil nagsisinungaling siya para mapanatili ang kanyang kalamangan o hinahayaan niyang malinlang siya ng mga general na sinasabi lang ang gusto niyang marinig. Dahil nawalan tayo ng 700 at 45 na kilometro kwadrado at malayo pa tayo, ang Alexandrovka ay siguradong paraan para mawalan ka ng ranggo at posisyon. Ang opensiba ng Ukraine noong 2026 ay nagbigay ng matinding katotohanan kahit gustong baliwalain ito ni Putin. Ganito katindi ang katotohanan iyon. Sa isang ulat noong Agosto 1 tungkol sa opensiba ng Russia, inihambing ng Institute for the Study of War o ISW ang mga natamong teritoryo ng Russia mula Pebrero hanggang Hulyo ng 2026 sa mga naabot nito noong nakaraang taon. Ipinapakita ng mga numero kung gaano kasama ang naging takbo ng 2026 para sa Russia at kung gaano kaepektibo ang naging opensibang estratehiya ng Ukraine. Noong Pebrero 2025, inangkin ng Russia ang 300 at 54.0 na kilometro kwadrado ng Ukraine. Bumaba ito sa 122.73 na kilometro kwadrado noong 2026. Para sa Marso, ang mga bilang ay 200 at 3.74 hanggang 20.04 na kilometro kwadrado. Mas lalo pang naging masama ang tag-init para sa Rusya. Nakakuha ito ng 30.02 na kilometro kwadrado noong Hunyo at 37.85 na kilometro kwadrado noong Hulyo, kumpara sa 481.87 at 455.74 ayon sa pagkakasunod noong mga buwang iyon noong 2025. Maaaring napansin ninyo na hindi namin isinama ang Abril at Mayo. Iyon ay dahil may kakaiba sa mga buwang iyon. Aktibong nawala ng teritoryo ang Rusya sa parehong buwan. Nagtala ito ng netong pagkawala na 100 at 16.01 na kilometro kwadrado noong Abril at 281.1 noong Mayo na nagpapahiwatig na ito ang 2 buwan, kung kailan talagang nagsimulang umarangkada ang kontra-kontra-opensiba ng Ukraine. Para sa konteksto, nagawang maagaw ng Rusya ang mahigit 700 na kilometro kwadrado ng teritoryo ng Ukraine sa loob ng 2 buwang yon noong 2025. Ito ang realidad para sa Rusya. Ang taon na inaasahan sanang magpapakita ng pagbagsak ng Ukraine ay sa halip ay nagpakita kung gaano kahina ang pag-usad ng Rusya at kung gaano kaepektibo ang estratehiyang opensiba ng Ukraine. Kung pag-uusapan ng paghina, hindi umuusad ang Rusya hindi dahil mas kaunti ang mga sundalong ipinapadala nila para salakayin ang depensa ng Ukraine. Hindi ito kaso ng pag-atras para mag-ipon ng lakas bilang paghahanda sa mas malakas na pag-atake sa mga susunod na buwan. Ipinapakita sa atin ng bilang ng mga nasawi at nasugatan yon. Noong Agosto 3, ibinunyag ni Zelensky na umabot na sa 200 at 25,500 ang mga kaswalti ng Rusya sa unang 7 buwan ng 2026. Maaari tayong magkwenta ng kaunti para ipakita kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa panahong tinatalakay ng ISW sa kanilang pagsusuri. Una, aalisin natin ang mga kaswalti noong Enero na 31,680 ayon sa Al Jazeera. Kaya't nagkakaroon tayo ng 173,800 at 20 kaswalti mula Pebrero hanggang Hulyo. Sunod, bibilangin natin ang mga nakuha ng Russia para sa panahong yon. Ayon sa ISW, ang mga nakuha na yon, sa totoo lang, hindi talaga nakuha. Sa loob ng 6 na buwang panahong ito, aktwal na nawalan ang Russia ng 183.47 na kilometro kwadrado. Hindi inaasahan yon, pero ipinapakita nito kung gaano kalaki ang naging epekto ng opensiba ng Ukraine. Sige, subukan natin ang ibang paraan. Magiging mabait tayo sa Russia at isasama natin ang mga paglusot bilang mga nakuha. Kahit na ang palihim na pagpapasok ng 1 o 2 sundalo sa isang pamayanan ay malayo pa sa pag-aangkin ng pamayanang iyon. Kasama ang mga paglusot, ayon sa mga numero ng ISW, 379.85 na kilometro kwadrado ang inaangkin ng Russia. Kaya sa pinakamagandang senaryo para sa Russia, nawalan pa rin sila ng 510.25 sundalo para sa bawat kilometro kwadrado na nakuha nila sa Ukraine mula Pebrero hanggang Hulyo. Hindi ito pang inibabaw, isa itong sakuna, isang realidad na ayaw tanggapin ni Putin. Kahit sa pinakamagandang senaryo. At sa pinakamalala, isinakripisyo ng Russia ang mahigit 173,000 sundalo para lang aktibon mawalan ng teritoryo. Walang naniwala na posible ito sa lahat ng yabang ng Russia na nagsimula ng taon, pero nangyayari na ito. At ito ang ibig sabihin nito para sa Russia. Ang buong dahilan kung bakit gustong hawakan ng Russia ang teritoryo sa timog ng Ukraine, lalo na sa tagpuan ng Dnipropetrovsk, Zaporizhia at Donetsk, ay para gumawa ng buffer zone na susuporta sa opensiba ng Donetsk.
Simple lang ang ideya. Gumawa ng buffer na pipigil sa Ukraine na magpadala ng mga tropa at supply papasok sa Donetsk kasama ang pamimilit sa Ukraine na magsakripisyo ng mga sundalo sa timog na mas gugustuhin sana nitong palabanin sa sinturon ng mga kuta sa Donetsk. Maganda sa teorya. Pero kapag ang pagpapatupad mo ay umaasa sa paglusot at nakaharap ito sa mahusay na paunti-unting estratehiya ng Ukraine, lahat ay bumabagsak. Bumagsak na ang buffer at nararamdaman na ang mga epekto nito sa Donetsk. Dapat sana ay halos napahinanan ng Russia ang Fortress Belt sa ngayon. Iyon ang ayon kay Putin na nagtakda ng deadline sa Setyembre para makuha ang oblast at tuluyang masiguro ang Donbas. Meron na lang halos 2 linggo ang Russia para gumawa ng himala at magawa iyon. Dahil malayo pa sila sa pagkuha ng Konstantinivka, lalo na ang natitirang bahagi ng kuta. Ngayon, ang deadline para sa Donetsk ay Disyembre na. Hindi rin yun mangyayari. Kaya ano ang mangyayari? Ngayon, may problemang may kinalaman sa Alexandrovka si Putin dahil kailangan ng Russia na subukang bawiin ang 745 na kilometro kwadrado ng teritoryong naagaw sa kanila ng Ukraine noong 2026. Pero hindi kayang bawiin ng Russia ang teritoryong yon sa lupa. Napalakas ng Ukraine at nakatutok ang mga puwersa ni Putin karamihan sa Donetsk habang limitado naman ang kanilang opensiba sa timog. Kaya ang malamang na makikita natin sa natitirang bahagi ng 2026 ay ang pagsubok ng Russia na gamitin ang mga pag-atake mula sa himpapawid para pahinain ang Ukraine sa timog, marahil bilang paghahanda sa posibleng muling pagtulak pabalik sa hinaharap. Sa katunayan, nagsimula na ang ganitong paraan. Noong Hulyo 2, iniulat ng Pravda na naghulog ang Russia ng 7 bombang panghimpapawid sa Alexandrovka na sumira sa 50 bahay at pumatay ng isang tao. Iyan ay kakaibang paraan ng pagtrato sa isang lugar na sinasabi mong nasakop mo kinabukasan, Russia. Ito ay desperasyon. Napipilitan ang Russia na umasa sa kanilang estratehiyang panghimpapawid dahil hindi na sila sapat na malapit sa Alexandrovka para tamaan ito ng maayos gamit ang artilyera o magsagawa ng mga opensibang panlupa. At lahat ng yan ay dahil sa Ukraine. Ang pagpapalaya sa 745 na kilometro kwadrado ng kanilang teritoryo ay nakasakit kay Putin bilang propagandista. Ngunit tuluyang nilumpo nito si Putin bilang bigong estratehista. Ngayon, ang tanging magagawa ng Russia ay umatake mula sa himpapawid at maaaring may isang bansa na may masasabi tungkol dito. Poland ay malapit nang makialam. Ano ang pinakamainam na paraan para harapin ng Russia sa 2026? Huwag hayaang mauna ang Russia na umatake sa iyo. Maging maagap at alisin ang banta ng Russia bago pa ito magkaroon ng pagkakataon na may gawin sa iyo. Sa isang mundo kung saan tila hindi na kasing epektibo ang pagpigil kaysa noong anumang panahon mula pa noong simula ng ika-21 siglo, mas mabuti nang mauna kang umatake kaysa ikaw ang tamaan. Iyan ang bagong pamamaraan ng Germany. Sa isang makasaysayang desisyon ng korte, binigyan ng Germany ng kapangyarihan ang serbisyong paniktik nito na atakihin ang Russia bago pa man umatake ang Russia sa Germany. Malapit nang ilunsad ang mga preemptive strike, ngunit hindi ito tungkol sa mga misil at bomba. Kabilang dito ang mga bagong kapangyarihang ibinigay sa mga serbisyong paniktik ng Germany. Ang pinakamagandang drone ay yung hindi kailanman lilipad at makakapagbanta sa Germany, ayon kay Mark Henrikman, chairman ng Parliamentary Control Committee ng German Bundestag. Bago ang isang mahalagang botohan na magpapasya kung bibigyan ba ng gabinete ng Germany ng bagong hanay ng kapangyarihan ang kanilang mga ahensya ng intelihensya. Ilang oras lang ang lumipas, lumabas na ang resulta. Naipasa na ng gabinete ang bagong batas, gaya ng sinabi ni Henrikman na dapat mangyari. Ang Alemanya ay gumawa ng malaking hakbang palapit sa pagbibigay ng kapangyarihan sa sarili nito na umatake laban sa Rusya ng maagap. Sa halip na palaging maghintay at tumugon lamang sa mga hybrid warfare na estratehiya na ginamit ni Putin laban sa Berlin mula nang magsimula ang pananakop sa Ukraine. Ang Reuters ay isa sa mga unang nagulat ng balitang ito. Sa isang artikulo noong Agosto 2, ibinunyag ng outlet na ipinasa ng gabinete ng Alemanya ang isang panukalang batas na nagbibigay kapangyarihan sa mga ahensya ng intelihensya ng bansa na mag-hack ng komunikasyon upang hadlangan ang mga operasyong pinaplano ng mga dayuhang kalaban. Ang kontrobersyal na hakbang na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa parehong BND at BFE na siyang pangunahing mga ahensya ng intelihensya ng Alemanya ng mas malawak na access sa digital na komunikasyon kasama ang kakayahang mangolekta ng mas maraming datos kaysa dati nilang nagagawa at magsagawa ng tinatawag ng Reuters na mga aktibong operasyon upang pigilan ang mga pag-atake. Ipinapahiwatig nito na hindi lang basta mangongolekta ng datos ang Alemanya para lang ituro ito at sabihing, tingnan nyo kung ano ang balak gawin ng Rusya. Dahil aminin na natin, tungkol lahat ito sa Rusya. Ang ibig sabihin ng bagong batas na ito ay maaring aktibong magsagawa ng hacking at kontrasabotahe ang mga ahensya ng intelihensya ng Alemanya para pigilan ang mga planong iyon na maging isang konkretong aksyon. Isa itong revolusyon at makasaysayang pagbabago sa paraan ng paggamit ng Alemanya sa kanilang mga ahensya ng intelihensya. Ayon sa kalihim ng panloob na usapin ng bansa na si Alexander Dobrindt matapos ang botohan. Panahon na para ilagay natin ang ating sarili sa posisyon na maging kompetitibo at pantay sa ating mga katuwang naming ahensya sa buong mundo. Kailangan ito ng mga kakayahang operasyonal at aktibong kapangyarihan upang mas epektibong labanan ang makabagong terorismo ng Estado at mga grupong ekstremista. Dagdag pa ni Dobrindt. Gayunpaman, may mahalagang babala sa lahat ng ito bago tayo magpatuloy. Tulad ng binanggit ng Guardian sa ulat nito tungkol sa pinakabagong desisyon ng Alemanya, ang pamahalaang Aleman ang nagbigay ng pag-apruba sa bagong draft na batas. Kailangan pang dumaan ang batas na yon sa isang buong boto sa parlamento.
bago ito maging opisyal na patakaran ng Alemanya. Maaaring maging hadlang ito dahil hindi ganap ang suporta para sa hakbang na ito sa Alemanya. Pero bago natin tuklasin kung bakit, hindi rin naman na parang bigla na lang lumitaw ang draft na batas na ito. Matagal nang sinusubukan ng Alemanya na palakasin ang kanilang mga serbisyong paniktik. Pero ang unang solusyon na naisip ni Chancellor Friedrich Merz, ang budget ng BND para sa 2026 ay tinaasan na sa 1.73 bilyong dolyar. At si Merz ay gumagawa ng mga hakbang para paluwagin ang mga restriksyon na ipinataw sa BND kaugnay ng paggamit ng AI at facial recognition technology. Isa-isa, ibinababa ang mga limitasyon. Ang draft na batas mismo ay matagal nang ginagawa. Noong Pebrero 17, iniulat ng politiko ang mga hakbang na ginagawa ng Alemanya para palakasin ang kanilang mga serbisyong paniktik. Sa gitna ng mga panloob na pahayag na kailangang magkaroon ng sariling otonomya ang mga serbisyong ito upang hindi lang umasa ang Alemanya sa US at sa mga kasamahan nito sa Europa. Para sa impormasyon, tulad ng binigyang diin ni Henrichman noong panahong yon, gusto naming ipagpatuloy ang malapit na pakikipagtulungan sa mga Amerikano. Pero kung ang isang panggulo ng Amerika, sino man siya, magpa siya sa hinaharap na kumilos mag-isa nang walang mga kasosyong Europeo, kailangan nating makatayo sa sarili nating mga paa. Kaya ang bagong batas na ito ay hindi lang tungkol sa pag-aproba ng mga preemptive na hakbang. Tungkol ito sa paggawa ng Alemanya ng mga kinakailangang hakbang para matiyak na hindi babagsak ang buong komunidad ng intelihensya nito kung sakaling magdesisyon ang US na bawiin ang kanilang pagbabahagi ng impormasyon. Mayroon na tayong mga pangunahing impormasyon tungkol sa bagong batas. Pero ito ang mga bagong kapangyarihang itinakda based sa pagkakaintindi natin sa ngayon. Magkakaroon ng kapangyarihan ang mga ahensya ng intelihensya ng Alemanya na magpatupad ng iba't ibang hakbang kapag natuklasan nila ang isang sabuatan na kasalukuyang nangyayari ayon sa ulat ng politiko. Maaaring mag-iba ang mga hakbang na ito depende sa laki ng sabuatan. Isa sa mga maaaring gawin ng mga ahensya ay ang ilantad ang mga may sala at kung sino ang sumusuporta sa kanila. Maaaring yon ang piliin kapag maliit ang posibilidad na makapinsala ang sabuatan at maaaring gamitin ito ng Alemanya upang makakuha ng mga puntos sa geopolitika laban sa kung sino man ang nasa likod ng plano. Rusya. Iba pang mga opsyon ay maaaring kabilang ang pagsira sa mga ari-arya ng mga taong natukoy na bahagi ng sabuatan, pagsabotahe sa mga pampasabog na ginawa bago ang isang pag-atake, o kahit ang pagbibigay ng maling impormasyon sa mga taong sangkot matapos ang isang tangkang pag-atake na nagdudulot ng kalituhan sa mga ahensya ng intelihensya ng mga kalaban ng Alemanya. Isang mahalagang panuntunan para sa lahat ng ito ay ang anumang tugon na pagdedesisyonan ng Alemanya ay dapat direktang konektado sa orihinal na insidente na kanilang natuklasan at hindi dapat magdulot ng panganib sa pisikal na kaligtasan o buhay, dagdag pa ng politiko. Nagbigay pa ng ilang detalye ang Reuters, idinagdag na ang bagong draft na batas ay naglalaman ng panibagong mga patakaran na magpapahintulot sa mga ahensya ng intelihensya ng Alemanya na mag-install ng software na pinapatakbo ng estado na sumusubaybay sa mga online na paghahanap at nagbibigay daan sa pagmamanman ng telekomunikasyon. Ilang uri ng mga entidad, kabilang ang mga kumpanya ng telekomunikasyon, mga operator ng transportasyon, mga tagapamagitan sa pananalapi at mga digital na plataforma ay maaari ring utusan na magbigay ng impormasyon kapag inutos sa ilalim ng bagong batas. Lahat ng ito ay magsisilbi para sa kung ano ang nais ng Alemanya na magawa ng kanilang mga ahensya ng intelihensya. Unang umatake ng malakas at sirain ang mga plano ng anumang dayuhang kalaban. Gayunpaman, maaring naririnig mo ang lahat ng ito at maramdaman na parang medyo sobra na ang bagong batas na ito. Ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng mga ahensya ng intelihensya ay isang bagay. Pero ang pagbibigay sa kanila ng tila walang limitasyong access sa mga online search at telecom records ay maaring ituring na paglabag sa privacy. Maaring makita ito ng ilan bilang isang hakbang na lampas na sa nararapat. Hindi ka nag-iisa kung ganyan ang opinyon mo. Nabanggit namin na ang bagong draft na batas ng Alemanya ay kailangan pang makapasa sa isang buong boto sa parlamento at maaring maging hadlang ito. Ang dahilan ay hindi lahat ay sumusuporta sa particular na batas na ito. Itinuro ng DW na itinuturing ng lipunan para sa mga karapatang sibil ng Alemanya na labag sa konstitusyon ang ilang aspeto ng draft na batas, lalo na pagdating sa malawakang kapangyarihan ng pagmamanman na matatanggap ng mga ahensya ng intelihensya ng Alemanya. Particular na problema ang pagbibigay ng access sa mga serbisyong iyon sa pampubliko at pribadong video surveillance ng real-time ayon sa eksperto ng lipunan na si Kai Dittmann. Walang sapat at malinaw na itinakdang mga limitasyon para sa ganitong kalawak na panghihimasok na higit sa lahat ay nakakaapekto sa napakaraming inosenteng tao, sabi ni Dittmann tungkol sa batas. Dagdag pa niya na ang pagbibigay ng kakayahan sa mga security service ng Alemanya na magsagawa ng cyber operations at aktibong kampanya laban sa mga natukoy na banta ay nagpapalabo sa mga hangganang itinakda ng konstitusyon sa pagitan ng mga intelligence service, pulisya at militar. Ang mga salubing ito ay sinasang-ayunan din ni Clara Buhner na siyang eksperto sa patakarang panloob para sa Left Party na bahagi ng oposisyon sa koalisyon ni Merz. Dahil hindi na kinakailangang ipaalam ng mga ahensya ng intelihensya sa mga apektado sa maraming kaso, hindi na rin garantisado ang epektibong legal na proteksyon. Ayon sa kanya, may mga pangamba rin tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa internasyonal na antas kapag pinalaya ang komunidad ng intelihensya ng Alemanya gamit ang batas na ito. Itinuro ng politiko na karaniwang limitado ang mga espiya ng Alemanya pagdating sa mas agresibong pangangalap ng impormasyon dahil sa mga restriksyon na ipinataw ng internasyonal na komunidad sa Alemanya matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Umiral ang mga restriksyon na yon upang maiwasan ang pag-uulit ng mga pang-aabuso na ginawa ng malawak na spy network ng mga Nazi. Para sa ilan sa Alemanya at sa labas ng bansa,
Ang bagong batas na ito ay magiging isang mapanganib na hakbang palayo sa mga restriksyon na nagpanatili sa mga espiya ng Alemanya na kontrolado sa loob ng mahigit 60 taon. Ang kontra-argumento sa pahayag na ito ay na hindi na ito ang dekada 40. Ang Alemanya ay ibang-iba ng bansa kumpara noong panahon ng mga Nazi at maaaring sabihin na ang Europa ngayon ay nahaharap sa isang katulad na banta gaya ng Nazi. Ngunit ito ay nagmumula kay Putin at sa kanyang imperialistang bersyon ng Rusya. Iyan ang argumento na inilahad ni Henrikman bago ang botohan. Sinabi niya sa Cell TV ng Alemanya, kailangan talaga nating bigyang kakayahan ng ating mga serbisyo na maparalisa at mapatigil ang attack drone sa Rusya o ang pabrika na gumagawa nito. Bago pa ito itutok laban sa paliparan ng Alemanya o laban sa buhay at pisikal na kaligtasan ng mga tao sa Alemanya. Gayunpaman, may mga hadlang pa rin kailangang lampasan. Malalampasan kaya ng panukalang batas ang mga hadlang na yon. Mukhang malaki ang posibilidad na mangyari yon. Ang koalisyon ng partido ni Merz na kinabibilangan ng Christian Democratic Union, Christian Social Union at Social Democrat na mga partido ang mayora sa parlamento ng Alemanya. Kapag bumalik ang parlamento mula sa kanilang recess sa unang bahagi ng Setyembre, inaasahan na ipipilit ng tatlong partidong yon na maipasa ang panukalang batas gamit ang kanilang pinagsamang boto kahit pa may tutol. Ayon pa sa DW, itinuturing na lamang na formalidad ang susunod na butong ito. Kung ganun nga ang mangyayari, masasabi nating tiyak na magkakaroon ng maraming bagong kapangyarihan ang mga espiya ng Alemanya. Gayunpaman, nananatili ang tanong, bakit nga ba ito naging kailangan sa simula pa lang? Sasabihin namin sa inyo ang eksaktong dahilan kung bakit. Pero bago natin gawin yon, ito ang military show at marami pang iba na tulad nito. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, maglaan ka ng sandali para pindutin ang button at i-enable ang notifications para siguradong hindi ka makaligtaan ng kahit isang video. Kaya tinatawag naming preemptive ang mga bagong kapangyarihang ibinibigay ng Alemanya sa kanilang mga espiya. Totoo yon pagdating sa kung ano ang pinapayagan ng mga kapangyarihang yon na gawin ng mga espiya kapag humaharap sila sa mga planong isinasagawa na. Gayunpaman, maaari rin nating sabihin na ang bagong batas ng Alemanya ay malayo sa pagiging preemptive kung titingnan sa mas malawak na labanan nito laban sa Rusya at sa tila walang katapusang sunod-sunod na hybrid na pag-atake ng bansang yon. Pupunta tayo sa paliparan ng Leipzig. Gabing-gabi na noong Agosto 4, isang quadcopter drone ang natuklasang gumagala sa paliparan na yon at nakita itong lumulutang sa pagitan ng mga eroplano. Dahil sa pagkakatuklas, kinailangan isara ang isang runway habang nagpadala ang Alemanya ng bomb disposal robot para asikasuhin ang drone. Pagkatapos, may isa pang nakakagulat na pangyayari. Ang Russian drone ay hindi lang basta lumulutang sa pagitan ng kung ano-anong eroplano. Ang mga iyon ay mga Ukrainian Antonov cargo planes. Malinaw ang ibig sabihin nito. May natagpo ang Russian drone at tila nag-aabang ito para posibleng sirain ang isang Ukrainian na eroplano sa tarmac. Kung tutuusin, inilagay ito malapit sa runway bilang banta sa Germany. Sa pagkakataong ito, wala namang ginawa ang drone. Sa susunod, napatunayan namin kaya naming magpasok ng drone sa inyong paliparan. Nagbabala si Interior Minister Dobrin tungkol sa bagong antas ng panganib matapos ang insidente. Bagamat hindi niya tuwirang sinabi na Russia ang may kagagawan. Sa halip ay sinabi niyang maaaring may kinalaman ang mga dayuhang kapangyarihan sa pangyayari. Alam ng lahat kung anong ibig niyang sabihin doon. At noong Agosto 10, kinumpirma ng US intelligence na naniniwala silang Russia ang nasa likod ng insidente ng drone sa Leipzig. Ipinahayag din ng German outlet na Bild na natuklasan ng mga otoridad na nagsisiyasat sa insidente ang mga bakas ng DNA sa lugar ng pangyayari na tumugma sa sample na kinuha mula sa isang firebomb na ipinadala sa pamamagitan ng DHL sa parehong paliparan noong Hulyo 2024. Mukhang hindi pa ito nakukumpirma ng independyente. Ngunit ang katotohanang naganap ang tangkang pambobomba gamit ang apoy. Bukod pa sa insidente ng drone kamakailan, ay nagbibigay ng malaking pahiwatig kung bakit binibigyan ng Germany ng bagong kapangyarihan ang kanilang mga spy services. Lalong tumitindi ang hybrid warfare ng Russia laban sa Germany. Sinabi na rin ito ni Dobrin na nagsabing, hindi tayo nasa digmaan, pero araw-araw tayong target ng hybrid warfare. Paniniktik, sabotahe, cyber attacks o mga lihim na operasyon ng mga dayuhang bansa na layuning pabagsakin ang Germany o magdulot ng direktang pinsala ay palaging nangyayari. Hindi siya nagkakamali. Bagamat ang dalawang insidente sa paliparan ng Leipzig ay maaaring kabilang sa pinaka-prominente, matagal nang humaharap ang Germany sa napakaraming insidente ng hybrid warfare. Ang bilang at laki ng mga insidenteng yon ay hindi nagkataong lumala mula nang salakain ng Russia ang Ukraine at suportahan ng Germany ang bansang nais apihin ni Putin. Ayon yan sa ulat ng pambansang ahensya ng panloob na intelihensya ng bansa noong 2025. Siyempre, may kinikilingan ang nasabing ahensya dahil naglalayon itong magkaroon ng bagong kapangyarihan noong panahong yon. Gayunpaman, hindi walang basehan ang kanilang pahayag. Mukhang sinusuportahan ito ng mga numero. Sa isang ulat noong Pebrero 2026, sinuri ng International Center for Counterterrorism ang maraming insidente ng hybrid warfare na isinagawa laban sa mga estado sa Europa. Sinabi nito na noong 2025 lamang na itala ng Alemanya ang 320 pagtatangka ng sabotahe. Bagamat hindi nila palaging natutukoy kung sino ang nasa likod ng mga pagtatangkang ito ng sabotahe. Malamang dahil napigilan na ang kanilang mga ahensya ng intelihensya bago pa sila makapagsiyasat ng mas malalim. Gayunpaman, ang 320 sa loob ng isang taon ay halos katumbas ng araw-araw na banta na binabanggit ni Dobrin at ang bilang na iyon ay sumasaklaw lamang sa sabotahe. Mayroon pang mga cyber attack, pangpasok ng mga drone at iba pang anyo ng hybrid warfare na madaling magpatunay na totoo ang pahayag tungkol sa araw-araw na pag-atake. Sa katunayan, kung isasama pa natin ang mga cyber attack, ang araw-araw ay malaking pagmamaliit.
Mas tama kung oras-oras at mas tama pa kung bawat ilang minuto. Sa isang ulat noong Mayo 2, ibinunyag ng Euronews na nagtala ang Alemanya ng 334,000 kaso ng cybercrime noong 2025. Dalawang katlo nito ay nakumpirmang nagmula sa ibang bansa o isinagawa mula sa hindi matukoy na mga lokasyon. Ipinunto ni Dobrin na marami sa mga pag-ataking ito ay nagmula sa Rusya, habang muli niyang nanawagan para sa bagong batas na malapit ng ipasa ng Alemanya. Sa kabuuan, ayon sa Euronews, ang mga cyber attack na ito ay pinaniniwala ang nagdulot ng humigit kumulang $230 bilyong na pinsalang pang-ekonomiya noong 2025 lamang. Ipinapakita ng mga estadistikang ito ang tunay na lawak ng hybrid na banta na kinakaharap ngayon ng Alemanya, at ang banta na iyon ay ganon kalaki na iniulat ng Reuters noong Hulyo na tinaasan ng Ministeryo ng Interior ng bansa ang antas ng seguridad ng Alemanya mula sa abstract na antas ng banta patungo sa mataas na antas ng banta. Sa praktika, ang pagtaas na ito ay nangangahulugan na kailangang laging isaalang-alang ng Alemanya ang panganib ng pag-atake, at malinaw na nakikita na ngayon ang mga plano para sa mga pag-ataking ito ayon kay Dobrin. Dito natin makikita ang tunay na dahilan ng Alemanya para sa kanilang bagong batas. Sa loob ng mga dekada, napigilan ang mga ahensya ng intelihensya nito, kaya napilitan silang umasa sa mga panlabas na pinagmumulan para sa karamihan ng kanilang impormasyon. Malinaw na hindi gumagana ng maayos ang pamamaraang yon gaya ng kinakailangan ng Alemanya. Kung gumagana ito, hindi sana nakapantala ang bansa ng mahigit 300 insidente ng sabotahe at daan-daang libong cyber attack sa loob lamang ng isang taon. At tiyak na hindi rin ito basta-basta tatanggapin ang $230 bilyong na pinsala sa ekonomiya dahil dito. Gusto ng Alemanya na hindi lang pigilan ang lahat ng ito, kundi aktibong parusahan ang mga may kagagawan. Kaya't nagpapadala ito ng mensahe na hindi na dapat basta-basta ginugulo ang Alemanya. Pero mas malalim pa rito ang lahat. Kapag tinitingnan ng Alemanya ang dumaraming bilang ng mga insidente ng hybrid warfare na kanilang naitatala, hindi lang nila nakikita ang Rusya na sumusubok manakot at manghikaya. Nakikita ng Alemanya ang paglala ng sitwasyon, at ang paglala na iyon ay dinadala ang Rusya, Alemanya at marahil pati na ang buong Europa sa landas ng mas malawak na digmaan kaysa sa kasalukuyang nagaganap sa Ukraine. Marami nang sinasabi ang Alemanya nung simula ng 2026. Isang lumabas na ulat na tinutukan ng United 24 Media noong Enero na inihanda ng Ministeryo ng Depensa ng Alemanya, binanggit na inaasahan ng Berlin na magiging isa ito sa mga unang pangunahing target ng hybrid warfare ng Russia, dahil sa papel nito bilang pangunahing sentro ng lohistika ng NATO sa Europa. Bukod pa rito, ang tumitinding hybrid warfare na ito ay maaaring magsilbing paghahanda para sa isang hinaharap na sagupaan militar na ayon sa dokumento, malamang nahaharapin ng Germany ang mga armadong drone, mga pag-atake ng malalayong misil at maging mga pag-atake ng mga puwersang espesyal kasunod ng opensiba ng Rusya sa silangang bahagi ng NATO. Sa kabuuan, lalong naniniwala ang Germany na paparating ang digmaan at si Putin ang magsisimula nito, katulad ng nangyari sa Ukraine. Pagdating ng Hunyo, patuloy pa rin ang mga babala mula sa pamunuan ng militar ng Germany. Ang hepe ng hukbo ng bansa, si Lieutenant General Christian Freuding, ay nagsabi na lahat ng 32 miyembro ng NATO ay sumasangayon na maaring magkaroon ng kakayahan ng Russia na maglunsad ng malaking pag-atake laban sa teritoryo ng NATO bago matapos ang dekada. Ibig sabihin, may palugit ang Germany at ang mga kaalyado nito hanggang 2029 para maghanda sa ganitong pag-atake. At ang pagtigil sa Russia sa mga unang yugto sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga ahensya ng intelihensya ay makakatulong. Ilang buwan ang lumipas. Isa pa sa mga nangungunang opisyal militar ng Germany, si General Carsten Breuer, sinabi sa Wall Street Journal na sistematikong ginagamit ng Russia ang mga drone para siyasatin ang depensa sa impapawid ng Europa at subukan ang mga tugon ng NATO. Pinalalakas ang kampanya sa Gray Zone ayon kay Breuer. At ang nangyari sa paliparan ng Leipzig ay perpektong halimbawa nito. Dinagamit ng Russia ang mga pagsubok nito para pinuhin ang kanilang mga taktika para sa hinaharap na labanan. Dagdag pa ng Germanong general. Hindi na ito maipapalinaw pa ng mga nangungunang pinunong militar ng Berlin, kahit ipagsigawan pa nila ito sa lahat. Naniniwala silang paparating ang digmaan at ang hybrid na taktika ng Russia ay simula pa lamang. Dapat maging handa ang Germany na lumaban kapag dumating ang panahon, at ang pagharap sa mga nangyayari sa kanilang teritoryo ngayon ay isang mahalagang hakbang. Muli, bumabalik lahat ito sa sinabi natin sa simula ng video. Hindi na sapat ang mag-react lang. Hindi na rin sapat ang umasa sa kakayahan ng NATO na pumigil. Para sa Alemanya, kailangan ng isang preemptive na paraan para ipakita sa Rusya na hindi sila basta-basta makakapag-escalate at mag-aakalang walang magiging tugon. Kapag naipasa ng parlamento ng Alemanya ang batas, magkakabisa ito minsan sa taong 2027. Pagkatapos, makikita natin kung paano tutugon si Putin. Aatras ba siya o lalo pa niyang palalalain ang sitwasyon? Iyan ang malaking tanong, pero lalong nagiging malinaw na ang pangunggulit ng Rusya sa oso ng NATO ay naging sobrang paulit-ulit na, kaya nagising na ang oso at handa ng kumagat. Hindi lang Alemanya ang gumagawa ng malalaking pagbabago. Ang Poland ay naghahanda na gumawa ng isang napakalaking hakbang na yayanig sa Kremlin hanggang sa kaibuturan nito. Ano ang hakbang na iyon? Malalaman mo kung papanoodin mo ang aming video. Pero bago tayo magtapos, sana ay nagustuhan mo ang pagsusuri na ito tungkol sa mga bagong batas paniktik ng Alemanya. Kung nagustuhan mo, bakit hindi ka mag-subscribe sa aming programang pangmilitar? Naglalatala kami ng mga ganitong video araw-araw. At salamat sa panonood.